Isipin mo, sa isang sandali, ang mga pinakamakapangyarihang mga tao sa gitnang silangan na may direktang basbas mula sa Diyos, na may isang templo na kasing ganda na nakakabighani sa mga bansa, at gayon paman ay nagkakaroon ng pagkawasak mula sa loob. Isang mapagmataas na desisyon, ilang mga salitang walang awa, at sa loob ng ilang araw, ang isang makapangyarihang kaharian ay nahati sa dalawa, tulad ng kidlat na dumadaan sa langit. Ngunit ito ay hindi lamang isang simpleng pampulitikang alitan. Ito ang simula ng isang digmaang magkakapatid na magtatagal ng higit sa 200 taon. Magkapatid laban sa magkapatid, altar laban sa altar, propeta laban sa propeta. Ang parehong bayan na tumawid sa pulang dagat na magkasama ngayon ay nag-aaway sa mga labanan, kung saan 400,000 kalalakihan ang bumagsak sa isang araw lamang. Mga hari na pinatay, mga alyansa na pinagtaksilan, isang reyna na nagtatangkang lipulin ang mga inapo ni David, at dalawang mga bansa na pagkalayo ay sumuko isa-isa sa harap ng mga imperturbabling imperyo. Paano nga ba umabot ang bayan ng Diyos sa ganitong kalaliman? Anong mga aral ang maaari nating matutunan mula sa sinaunang trahedyang ito? Ngayon, tatalakayin natin ang buong kasaysayan ng Israel laban sa Huda, ang digmaang humati sa bayan ng Diyos. Si Solomon ay nagmana ng isang masaganang kaharian mula sa kanyang ama, si David. Ang batang hari ay lumapit sa Diyos ng may karunungan, at bilang kapalit, tumanggap hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng yaman at karangalan na walang kapantay sa kanyang panahon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naabot ng Israel ang pinakamataas na rurok. Ang pinakamalaking proyekto ni Solomon ay ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem, isang dambuhalang gawain na tumagal ng 30 taon upang matapos. Sa Palun-Hari, Kabanata 6, talata 1-2, sinasabi na, noong ika-4 taon, pagkatapos ng pag-alis ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto, sa ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel, sa buwan ng Sip, sinimulan niyang itayo ang bahay ng Panginoon. Ang templo na itinayo ni Haring Solomon para kay Jehova ay may haba na 60 na siko, lapad na 20 siko, at taas na 30 siko. Isang monumental na gawain. Ang mga pader ay pinahiran ng sedro mula sa Lebanon, at ang loob ay kumikislap ng purong ginto na may mga kerubin na inukit na nagbabantay sa santo ng mga santo. Nang matapos ang templo, pinuno ng kaluwalhatian ng Diyos at naging isang lugar kung saan hindi makakatayo ang mga pari. Naabot ng Israel ang rurok, ngunit sa likod ng lahat ng kahangahangang ito, mayroong isang kabayaran na hindi nakita ng marami. Upang itayo ang templo at ang mga palasyo, kinailangan ni Solomon ng sapilitang paggawa. Sa 1 Hari Kabanata 10, talata 13, binabasa natin, at ipinataw ni Haring Solomon ang sapilitang recruitment sa buong Israel, at ang bilang ng mga nai-recruit ay 20,000 kalalakihan. Sila ay ipinadala sa Lebanon sa mga turno ng 10,000 bawat buwan, 1 buwan sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Bukod pa dito, mayroong 30,000 tagapagbuhat at 70,000 tagapagtabas ng kahoy sa mga bundok. Ang talata 15 ay nagkukumpirma na ito ay isang sistemang sapilitang paggawa na labis na nagpapasan sa mga tribo sa hilaga. Habang ang Jerusalem at Huda ay nakikinabang sa pag-unlad, ang natitirang bahagi ng Israel ay dumaranas sa ilalim ng bigat ng pang-aapi. Mabigat din ang mga buwis. Hinati ni Solomon ang kaharian sa 12 distrito, at bawat isa sa kanila ay kinakailangang magbigay ng pagkain para sa hari at ang kanyang pamilya 1 buwan sa 1 taon. Sa unang hari, Kabanata 4, talata 22 at 23, inilarawan sa Biblia ang pang-araw-araw na pagkain ni Solomon.
Ang pang-araw-araw na pagkain ni Solomon ay 30 koros ng pinong harina, 50 koros ng karaniwang harina, 10 inahin na mataba, 20 inahing baka mula sa pastulan, 100 tupa, bukod pa sa mga usa, gazela, mga usa at malalaking ibon. Ito ay para lamang sa isang araw. Kung ipapaloob ang lahat ng araw sa isang taon, ang pasanin ng bayan ay napakalaki. Ang kaluwalhatian ni Solomon ay itinayo sa pagod ng mga balikat ng kanyang bayan. Ang pinakamatalinong tao sa lupa ay nagsimulang gumawa ng mga desisyong walang saysay. Si Solomon ay nakatanggap ng malinaw na babala mula sa Diyos tungkol sa mga panganib na haharapin niya bilang hari. Sa Deuteronomio, Kabanata 17, talata 16 at 17, itinakda ng batas ang mga limitasyon para sa mga hari ng Israel. Ngunit hindi siya mag-iipon ng mga kabayo para sa kanyang sarili o magbabalik ng bayan sa Ehipto upang madagdagan ang bilang ng mga kabayo. Sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na kayong bumalik sa Ehipto sa ganitong paraan. Hindi siya magkakaroon ng maraming asawa upang huwag malihis ang kanyang puso. Hindi siya mag-iipon ng pilak ni ginto para sa kanyang sarili. Nilabag ni Solomon ang lahat ng mga pagbabawal na ito. Nag-ipon ng mga yaman, pinarami ang kanyang mga kabayo at ang pinakamapanganib. Siya ay nagkaroon ng maraming asawa. Sa 1 Hari, Kabanata 11, talata 3, mababasa natin ang isang nakakagulat na pahayag. At mayroon siyang 700 reyna at 300 na mga concubine at ang kanyang mga asawa ay nagbigay ng kalituhan sa kanyang puso. Hindi ito mga karaniwang kasal. Bawat asawa ay kumakatawan sa isang alyansang pampulitika sa mga karatig na bansa. Ngunit dinala ng mga babaeng ito ang kanilang mga Diyos, altar at mga ritual na paganong relihiyon. Sa halip na gawing mananampalataya ang mga ito sa Diyos ng Israel, pinayagan ni Solomon na ang mga ito ang mag-akit sa kanya. Ang talata at chapter ng parehong kabanata ay nakakalungkot. At nang tumanda si Solomon, ang kanyang mga asawa ay ipinagpalit ang kanyang puso na sumusunod sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging buo sa Panginoon na kanyang Diyos, gaya ng puso ni David, kanyang ama. Ang lalaking humiling ng karunungan ay ngayon ay lumuhod sa harap ni Astoret, ang diyosa ng mga Sidoniano, at kay Milcom, ang kakilakilabot na Diyos ng mga Amonita. Ngunit siya ay lumampas pa. Ang talata 7 ay nagsasabi, kaya't si Solomon ay nagtayo ng isang altar kay Chemos, ang kasuklam-suklam na Diyos ng Moabe, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at kay Amoloch, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ang mga altar na ito ay makikita, kaya't habang ang mga tao ay tumitingin patungo sa templo ng Diyos, nakikita rin nila ang mga altar ng mga peking Diyos. Si Moloch, partikular, ay isang kasuklam-suklam na Diyos na humihingi ng mga sakripisyo ng mga bata at nagtayo si Solomon ng altar para dito. Ang karunungan ng hari ay naging kabaliwan. Ang sagot ng Diyos ay agad-agad. Sa Punang Hari, Kabanata 11, talata 9 hanggang 11, mababasa natin. Ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses at nag-utos tungkol dito. Sinabihan siya na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya tinupad ang iniutos sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Solomon, bakit ito ay nasa iyo? Kung ikaw ay nagsunod sa aking tipan at mga batas na inutos ko sa iyo, aalisin ko ang kaharian mula sa iyo at ibibigay ko sa iyong lingkod. Ang hatol ay naipasa na, ang kaharian ay mahahati. Ngunit alang-alang kay David, hindi ito mangyayari sa buhay ni Solomon, kundi sa mga araw ng kanyang anak. Hindi ito magiging isang ganap na paghahati. Isang tribo lamang ang mananatili sa bahay ni David. Sa mga lingkod ni Solomon, may isang lalaking may kakayahan at masigasig na tinatawag na Jeroboam, anak ni Nebate, isang Efrateo mula sa Zereda. Ang kanyang ina, si Serua, ay isang balo.
Ang detalyeng ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na si Jeroboam ay hindi nagmula sa maharlikang pamilya kundi mula sa mga simpleng pinagmulan. Napansin ni Solomon ang potensyal ng binatang ito at itinalaga siyang mga siwa sa bahay ni Jose na kinabibilangan ng mga tribo ng Ephraim at Manases, dalawang pinakamakapangyarihang tribo sa Hilaga, isang posisyon ng malaking responsibilidad. Isang araw, habang papalabas si Jeroboam mula sa Jerusalem, nakatagpo siya ng propetang si Ayas, ang Silonita, sa isang bukirin. Mag-isa si Ayas at may suot na bagong kasuotan. Ang ginawa niya pagkatapos ay isang dramatiko at propetikong kilos. Kinuha niya ang kasuotan at hinati ito sa 12 piraso at sinabi kay Jeroboam, "Magkaroon ka ng 10 piraso para sa iyong sarili, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Narito, aalisin ko ang kaharian mula sa mga kamay ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 tribo. Ang bawat piraso ay kumakatawan sa isang tribo ng Israel, 10 tribo para kay Jeroboam, at 2 na lamang ang matitira para sa bahay ni David." Ang dahilan nito ay ipinaliwanag sa talata 33. "Dahil sa iniwan nila ako na sumasamba kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidoniano, kay Chemos, ang Diyos ng Moabe, kay Molok, ang Diyos ng mga Amonita, at hindi sumunod sa aking mga daan." Gumawa ng isang personal na pangako ang Diyos kay Jeroboam. Sa talata 37 at 38, sinabi ni Ayas sa kanya, "Aking kukunin ka at ikaw ay maghahari sa lahat ng nais ng iyong kaluluwa at magiging hari ka sa Israel. At kung susundin mo ang lahat ng inutos ko sa iyo at susundin ang aking mga daan, paggawa ng tama sa aking mga mata, pagpapanatili ng aking mga batas at mga utos, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si David, ako'y magiging kasama mo at sa iyo ay magtatayo ako ng isang tahanang magtatagal na gaya ng itinayo ko para kay David at ibibigay ko ang Israel sa iyo." Isang kamanghamanghang pangako. Si Jeroboam ay maaaring magkaroon ng isang walang hanggang dinastiya tulad ni David kung susundin niya ang Diyos. Ngunit ang pangako ay may isang kondisyon. Kailangan niyang sundin ang mga daan ng Diyos. Ang balita ng propesya ay nakarating sa mga palasyo at agad na nalaman ni Solomon ang pangako na ginawa kay Jeroboam. Ang kanyang reaksyon ay mabilis at marahas. Sa Hari Kabanata 11 sa talata 40, mababasa natin, "Kaya't si Solomon ay naghanap upang patayin si Jeroboam, ngunit si Jeroboam ay tumakas at nagpunta sa Ehipto kay Sisake, hari ng Ehipto, at nanatili roon hanggang sa kamatayan ni Solomon." Ito ang naging isang punto ng pagbabago para kay Jeroboam. Ang lalaking itinaguyod ni Solomon at naglingkod ng tapat ay naging isang takas. Ang tanging krimen ni Jeroboam ay ang mapili ng Diyos. Kinailangan niyang iwanan ang kanyang lupain, ang kanyang posisyon at ang kanyang bayan at magtago sa Ehipto, isang lugar na lampas sa abot ng kamay ni Solomon. Inalok siya ng saksi ng Faraon, si Sisake, ng kanlungan, gaya ng ginawa ng mga ibang mga magiging leader ng Israel noong nakaraan na nakatagpo ng kanlungan sa Ehipto tulad ni Moises. Sa Ehipto, naghintay ng matiwasay si Jeroboam. Alam niyang hindi siya makakabalik habang buhay pa si Solomon. Ngunit ang propesiya ay malinaw. Ang kaharian ay mahahati sa mga araw ng anak ni Solomon. Si Jeroboam ay kailangan lamang ng pasensya at ang kanyang panahon ay darating. Ang panahong ito ay nagbigay din ng mahahalagang aral kay Jeroboam tungkol sa kapangyarihang Ehipsyo sapagkat nakilala niya ang Faraon at nauunawaan ang mga estratehiya ng militar nito. Si Solomon ay naghari sa loob ng 40 taon at nang siya'y mamatay, inilibing siya sa lungsod ng kanyang amang si David. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang humalili sa trono. Ngunit si Rehoboam ay nagmana ng higit pa sa isang kaharian.
Minana rin niya ang mga dekada ng naipong hinanakit dahil sa mabibigat na buwis at sa pilitang paggawa na naging marka ng paghahari ng kanyang ama. Hindi na siya isang batang walang karanasan. 41 taong gulang siya nang umakyat sa trono, ngunit ang kanyang edad ay hindi tumugma sa karunungang kinakailangan. Ang kanyang ina, si Naama, ay isang Amonita na nangangahulugang maging ang tagapagmana ng trono ay bunga ng mga kasal na pampulitika ni Solomon sa mga dayuhang babae. Nagdulot ito ng pagtutol sa mga tribo sa Hilaga na gustong marinig mula kay Rehoboam kung ano ang kanyang gagawin. Ipagpapatuloy ba niya ang mga patakaran ng kanyang ama o magdadala ba siya ng ginhawa sa bayan? Ang koronasyon ni Rehoboam ay hindi magaganap sa Jerusalem, kundi sa Shechem, isang lungsod na may napakahalagang kasaysayan para sa Israel, kung saan nagtayo si Abraham ng unang altar, kung saan bumili ng lupain si Jacob, at kung saan tinipon ni Josue ang mga tribo upang panibagong pagtibayin ang tipan sa Diyos. Ang Shechem ay isang sagrado at neutral na lugar kung saan maaaring magsama-sama ang lahat ng tribo. Hindi handang kilalanin ng mga tribo sa Hilaga si Rehoboam bilang hari nang hindi muna nalalaman ang kanyang mga plano. Gusto nilang pumunta siya sa kanila sa Shechem upang malinaw na ipahayag ang kanyang mga layunin. Nang dumating sa Ehipto ang balita ng pagkamatay ni Solomon, alam ni Jeroboam na dumating na ang kanyang oras. Sa Panunhari, Kabanata 12, talata 12, mababasa natin. At nang marinig ni Jeroboam na anak ni Nebat na noon ay nasa Ehipto pa, kung saan siya tumakas mula kay Haring Solomon at naninirahan sa Ehipto, ang nangyari. Ipinapahiwatig ng talata na tinawag siya pabalik ng bayan. Nagpapatuloy ang talata 3. Ipinatawag nila siya, kaya si Jeroboam at ang buong kapulungan ng Israel ay dumating at nagsalita kay Rehoboam na nagsasabing, hindi bumalik si Jeroboam ng mag-isa. Bumalik siya na may suporta ng buong kapulungan ng Israel. Pinili siya ng mga tribo sa Hilaga bilang kanilang tagapagsalita. Siya ang maghaharap ng kanilang mga kahilingan kay Rehoboam. Diretsyo at madaling maunawaan ang hiling. Sa talata 7, ganito ang nakatala. Pinabigat ng iyong ama ang aming pamatok. Ngayon, pagaanin mo naman kahit kaunti ang mabigat na paglilingkod at ang mabigat na pasaning ipinataw niya sa amin at kami maglilingkod sa iyo. Hindi sila humihiling ng revolusyon o pagtanggal ng monarkiya, ni hindi sila sumisigaw para sa kasarinlan. Iisang bagay lang ang hinihingi nila, ginhawa. Isang lehitimong kahilingan ito, isang pagsusumamo para sa awa. Kinikilala nilang naging mabigat si Solomon sa kanila. Sa pilitang paggawa, mabibigat na buwis at mga pasaning halos hindi na kaya. Pagod na pagod ang bayan at kung magpapakita si Rehoboam ng habag at pagagaanin ang mga pasanin, maglilingkod sila sa kanya ng tapat. Ito ang perpektong sandali para pag-isahin ng bagong hari ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno nang walang paglaban, isang gintong pagkakataon. Hindi agad sumagot si Rehoboam. Sa talata Mirich, sinabi niya sa bayan, umalis muna kayo at bumalik sa akin pagkalipas ng 3 araw. Makatwiran ang tugon na ito dahil kailangan niya ng panahon upang mag-isip at kumonsulta. Hindi mahaba ang 3 araw, ngunit sapat para humingi ng payo at magtimbang. Sa loob ng 3 araw na iyon, nakataya ang kinabukasan ng Israel. Kailangan ni Rehoboam gumawa ng isa sa pinakamahalagang pasya sa kanyang buhay. Maaari niyang piliin ang landas ng kahigpitan na ipagpapatuloy ang pang-aapi o piliin ang awa na pag-aanin ang pasanin ng bayan. Ang desisyon ay magdedepende sa mga payong matatanggap niya at sa karunungang gagamitin niya sa paglalapat ng mga iyon. Si Rehoboam ay unang humingi ng payo mula sa mga matandang lalaki.
Sa Panjang Hari, Kabanata 2, Talata 6, mababasa natin na kinonsulta niya ang mga matanda na naglingkod sa kanyang amang si Solomon. Anong payo ang ibinibigay ninyo upang sagutin ang mga taong ito? Tanong niya. Ang mga matandang ito ay may malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Sila ay naglingkod kay Solomon at nasaksihan ang kaluwalhatian ng kaharian, pati na rin ang kabayaran nito. Alam nila ang mga reklamo ng bayan at alam nilang hindi labis ang mga kahilingan. Ang kanilang payo ay maliwanag at matalino. Ayon sa talata 100, sinabi nila, kung magiging lingkod ka sa bayan na ito at paglingkuran mo sila ng magagalang na salita, sila'y maglilingkod sa iyo magpakailanman. Ang payong ito ay isang revolusyonaryong pananaw tungkol sa pamumuno. Ang isang hari ay dapat maglingkod sa bayan at hindi lamang magutos na ang bayan ay maglingkod sa kanya. Ipinakita nila na kung magpapakita si Rehoboam ng kababaang loob, makakamtan niya ang walang hanggang katapatan ng kanyang bayan, sapagkat ang isang gawa ng awa ay magtitiyak ng isang relasyon ng respeto at katapatan. Ang payong ito ay nangangailangan ng kababaang loob mula kay Rehoboam. Kailangan niyang kilalanin na ang kanyang ama ay naging matigas at simulan ng kanyang paghahari hindi sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi sa mga gawa ng habag. Maaaring ituring ito bilang isang kahinaan, ngunit ang katotohanan ay tinatawag siya na mamuno sa isang mas malalim at makabuluhang paraan. Gayunpaman, hindi na kontento si Rehoboam sa sagot na ito. Ipinakita sa talata 1 na tinanggihan niya ang payo ng mga matanda at sa halip ay humingi siya ng opinyon mula sa mga kabataang lumaki kasama siya. Ito ang kanyang unang malaking pagkakamali. Hindi niya pinansin ang karunungan ng mga nakatatanda pabor sa mga payo ng kanyang mga kapwa kabataan na may ibang pananaw. Ang mga kabataang ito ay lumaki sa karangyaan ng palasyo at hindi nakaranas ng hirap ng bayan. Hindi nila naranasan ng bigat ng sapilitang paggawa o ang pasanin ng mataas na buwis. Para sa kanila, ang hiling na ginhawa ay hindi isang pagkakataon upang magpakita ng habag, kundi isang banta na kailangang wasakin. Sa Truth Hari, Kabanata 12, Talata 10 at 11, sumagot sila ng may pagmamataas. Ganito ang sasabihin mo sa bayan. Pinabigat ng iyong ama ang aming pamatok, ngunit higit ko itong pabibigatin. Pinagpaluka ng aking ama ng mga latigo, ngunit ako'y magpapalo sa inyo ng mga eskorpyon. Ang sagot ay isang pagpapakita ng hilaw na kapangyarihan na nagmumungkahi na si Rehoboam ay dapat magtakot sa mga tao at ipakita kung sino ang tunay na may kontrol. Ang metapora ng mga eskorpyon ay partikular na malupit. Habang ang mga latigo ay masakit, ang mga eskorpyon ay mga panghampas na may matutulis na dulo, nilalayong magdulot ng pinakamatinding sakit. Ito ay isang pagbabanta ng labis na karahasan ng mas matinding pang-aapi. Pagkalipas ng 3 araw, nagbalik ang bayan ayon sa napagkasunduan. Sa talata 12, sinasabi na si Jeroboam at ang bayan ay bumalik kay Rehoboam sa 3 araw, umaasang makakamtan ang paborabling sagot. Ngunit si Rehoboam ay nakagawa na ng kanyang desisyon. Sa talata 13, sinasabi na sumagot siya ng matigas sa bayan. Tinanggihan ang payo ng mga matanda at pinili ang landas ng lakas sa halip na ng karunungan. Sa talata 14 at 15, narito ang eksaktong mga salita ni Rehoboam. Pinabigat ng aking ama ang kanyang pamatok, ngunit higit ko itong pabibigatin. Pinagpaluka ng aking ama ng mga latigo, ngunit ako'y magpapalo sa inyo ng mga eskorpyon. Hindi pinansin ni Rehoboam ang payo ng bayan dahil ayon sa talata 15, ito ay utos ng Panginoon upang tuparin ang salita na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, ang propetang Silonita. Bagaman gumawa si Rehoboam ng isang desisyon na walang katwiran,
Ginamit ng Diyos ang kabiguan na ito upang tuparin ang isang propesya na ginawa kay Jeroboam mga taon bago. Ang propesiyang ito ay malapit ng matupad. Ang kaharian ay mahahati, hindi dahil sa isang banyagang pagsalakay, kundi dahil sa kayabangan ng isang batang hari na tumangging makinig sa karunungan ng mga nakatatanda. Ang paghahati ng Israel na naganap pagkatapos ng desisyong ito ay naging resulta ng isang serye ng maling desisyon na ginawa ni Rehoboam na may pagkakataong piliin ang daan ng habag at matalinong pamumuno, ngunit pinili ang lakas at pang-aapi. Ang mga salita ni Rehoboam ay tumama sa bayan na parang isang suntok. Dumating sila sa kanya na may isang mapagpakumbabang kahilingan, umaasang makakamtan ang ginhawa, ngunit ang natanggap nila ay pagbabanta ng higit pang pang-aapi. Ang kanilang pangako ng pagbabago ay pinalitan ng mga pangako ng mas matinding paghihirap. Sa mga sandaling iyon, sa Shechem, ang nagkakaisang kaharian ng Israel ay namatay. Isang solong mapagmataas na desisyon, kasama ng mga malupit na salita, ang nagdulot ng isang pagkahati na hindi nagawa ng kahit anong panlabas na kaaway, ang paghahati ng bayan ng Diyos. Nang marinig ng mga tao ng Israel ang mga mapaghamong salita ni Rehoboam, may nangyaring pagputok sa loob nila. Hindi lamang ito pagkabigo, kundi isang totoong pang-uuyam. Lumapit sila ng mapagpakumbaba at tinanggap sila ng may paghamak. Humingi sila ng tulong at ang natanggap nila ay pagbabanta. Ang kayabangan ni Rehoboam ay nagkaroon ng isang nakakagambalang epekto sa mga tribo sa Hilaga, na sa mga sandaling iyon ay labis ng pagod dahil sa kawalan ng respeto at pagkait sa kanila. Sa Brehon Hari, Kabanata 2, Talata 16, itinatala ng Biblia ang reaksyon ng bayan. Nang marinig nila ang mga salita ni Rehoboam, sinabi nila, "Anong bahagi natin kay David? Wala ba tayong mana sa anak ni Jesse? Israel, sa inyong mga tolda, maglaan na kayo para sa inyong mga tahanan, David." Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang pagpapahayag ng hindi pagkakasundo. Ito ay isang malinaw na pahayag ng paghihiwalay. Nang sinabi nilang, "Wala kaming mana sa anak ni Jesse," tinatanggihan nila ang dinastiya ni David, tinatanggihan ang karapatan ng pamilyang hari sa kanila. Ang tawag na bumalik sa inyong mga tolda ay isang apela para sa kabuuang paghihiwalay, isang malinaw na pagtanggi sa autoridad ni Rehoboam. Sinasabi nila, ang Hilaga ay hindi na bahagi ng iyong kaharian. Alagaan mo ang sarili mong mga bagay dahil hindi na ito sa amin. Hindi ito isang simpleng pampulitikang alitan. Ito ay isang makasaysayang pagkahiwalay na nagbunga ng dalawang magkaibang bansa, isa sa ilalim ng bahay ni David at isa sa pag-aalsa. Ang sandaling ito ay hindi bago. Ilang taon na ang nakalipas sa panahon ng paghihimagsik ni Sheba laban kay David. Mga kaparehong salita ang isinambit tulad ng nakatala sa Dagan Samuel, Kabanata 20. Ang paghihiwalay na ngayon ay natutupad ay isang sigaw ng kalayaan, isang himno ng kalayaan na muling sumik ng may bagong lakas. Nang sinabi sa talata 16 na ang Israel ay bumalik sa kanilang mga tolda, walang agarang karahasan o isang mabagsik na labanang naganap sa mga sandaling iyon. Simpleng umalis ang bayan. Ang 10 tribo sa Hilaga ay umalis, iniwan si Rehoboam na siyang nagpapatibay sa pampulitika at emosyonal na paghihiwalay ng mga tribo ng Israel. Ngunit hindi lahat ay umalis. Sa Brehon Hari, Kabanata 2, Talata 17, makikita natin na si Rehoboam ay nagpatuloy na may kontrol sa mga anak ni Israel na naninirahan sa mga lungsod ng Huda. Ang tribo ng Huda, kasama ang ilang bahagi ng Benjamin, ay nanatiling tapat sa hari dahil malapit sila sa Jerusalem at may mas matibay na ugnayan sa bahay ni David. Ang paghihiwalay ay hindi lamang pampulitika. Ito ay naglalaman ng mga ugat na emosyonal at makasaysayang malalim.
isang tribo na alitan na matagal nang nasa ilalim ng ibabaw. Ang nagkakaisang monarkiya sa ilalim ni David at Solomon ay pinanatili ang mga grupong ito ng higit sa 80 taon. Ngunit sa pag-akyat ni Rehoboam, ang mga tensyon ay sumabog at ang pagkakaisa ng bansa ay nabasag. Si Rehoboam, na hindi naunawaan ang kaseryosohan ng sitwasyon, ay naniniwala pa rin na maaari niyang kontrolin ang sitwasyon. Nang mag-isip na maaaring makuha pa ang suporta ng mga tribo sa Hilaga, nagkamali siya ng isang fatal na desisyon nang ipadala si Adoram, ang tagapangasiwa ng mga buwis, upang makipagkasundo sa kanila. Si Adoram, na kilala sa kanyang autoridad sa sapilitang paggawa, ay simbolo ng lahat ng kinamumuhian ng mga tribo sa Hilaga sa pamahalaan ni Solomon. Sa Panahari, Kabanata 12, Talata 8, makikita natin ang malungkot na kahihinatnan ng desisyong ito. Si Adoram ay pinagtataga hanggang sa mamatay. Ang aksyon na ito ay hindi naganap ng impulsibo o may kalupitan sa hiwalay na paraan, kundi isang kolektibong pagpatay. Ang pambabato ay isang uri ng pampublikong katarungan, isang tugon sa nakita ng bayan bilang isang hamon. Si Adoram, na nagsilbi sa ilalim ni David at Solomon, ay naging mukha ng pang-aapi sa mga tribo sa Hilaga. Ang kanyang presensya ay sumasagisag sa bigat ng mga batas na ipinatupad at ang mga buwis na nagpapahirap sa mga tribo. Ang pagpapadala sa kanya ay isang provokasyon at isang insulto ng direkta sa mga tribo na umalis na sa hari. Ang mga salitang sumunod sa pambabato ay isang malinaw na senyales na ang bayan ay hindi na handang magtiis pa ng mga hindi makatarungang ipinapataw. Si Adoram ay hindi lamang isang tao, siya ay ang simbolo ng isang sistemang mapang-api na naging hindi na matiis ng hilagang Israel. Nang malaman ni Rehoboam ang nangyari kay Adoram, saka lamang niya naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Sa talata 8, itinatala na tumakbo si Rehoboam patungong kanyang karwahe at tumakas patungong Jerusalem. Ang imahe ng hari na tumatakbo ng mabilis, walang dignidad, walang karangalan, ay taliwas sa imahe na kanyang pinlano para sa kanyang sarili. Ang hari na nangakong magiging mas matatag kaysa sa kanyang ama ay ngayon ay tumatakas, desperado para sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang kayabangan at hindi maingat na desisyon ay nagdala sa kanya sa isang pampublikong kahihiyan. Hindi lamang siya nawalan ng kontrol sa mga tribo ng Hilaga, kundi nakita rin niyang nawalan siya ng otoridad. Hindi na kayang maglakad ng tapat sa kanyang sariling bayan. Ang sandaling ito ng pagtakas ay naging huling patunay na ang paghihiwalay sa pagitan ng Hilaga at Timog ay hindi na maibabalik. Ang kayabangan ni Rehoboam at ang kanyang hindi pag-unawa sa sitwasyon ay nagresulta sa kanyang ganap na pagbagsak ng kapangyarihan. Siya ay malaya, walang takot para sa kanyang buhay. Alam niyang siya ay nawalan na. Sa pagtakas ni Rehoboam patungong Jerusalem at ang paghihiwalay ng 10 tribo ng Hilaga, isang pamumuno ang naging mahalaga. Ang pagpili ng bagong lider ay naging malinaw. Sa Panahari, Kabanata 12, Talata 20, sinasabi ng Biblia, "At nang marinig ng buong Israel na si Jeroboam ay bumalik na, at ipinadala ang mga mensahero upang ipatawag siya, at siya ay ipinahayag na hari ng buong Israel. Walang tribo na nanatiling tapat sa bahay ni David, maliban sa tribo ng Huda." Hindi ito isang ipinataw na desisyon, kundi isang desisyong popular. Ang bayan ang nagtakda sa kanya. Ipinapakita nito na ang mga tao ang nagpasimula at siya ay itinalaga sa posisyon ng hari. Ang kanyang koronasyon ay lehitimo, may suporta mula sa mga tribo ng Hilaga. Hindi nakuha ni Jeroboam ang kaharian sa pamamagitan ng lakas. Siya ay itinalaga sa pamamagitan ng pag-aklamasyon.
natutupad ang propesya ni Aya. Ang lalaking isang araw ay tumakas patungong Ehipto ay ngayon bumabalik bilang hari. Ang taong pinagtugis ni Solomon ay ngayon ang namumuno sa karamihan ng kaharian na dating pag-aari ng matalinong hari. Ang 10 tribo ay nasa kanya na. Malinaw ang teksto. Walang tribo ang natira na tapat sa bahay ni David maliban sa Huda. Ipinapahiwatig nito na pati ang mga tribo na historically tapat kay David ay sumama kay Jeroboam. Ang paghihimagsik ay kumpleto at nagkakaisa. Itinatag ni Jeroboam ang kanyang kabisera sa Shechem, ang parehong lugar na kanyang pinlano dati. Ang paghihiwalay ay tiyak na. Sa talata 25 mababasa natin, at itinayo ni Jeroboam ang Shechem sa rehiyon ng bundok ng Efraim at doon siya tumira. At mula roon ay muling itinayo ang Penuel. Ang Shechem ay nasa gitna ng teritoryo ng Efraim, ang pinakamakapangyarihang tribo sa Hilaga. Ang lokasyon nito ay estratehiko, pareho sa pananaw na militar at simboliko, ngunit hindi ito sapat. Pinatibay din ni Jeroboam ang Penuel sa silangan ng Jordan na nagpapakita ng kanyang pananaw ng kumpletong kontrol. Alam niyang kailangan niyang tiyakin ang dominyo sa parehong pampang ng ilog. Ang Penuel ay may kasaysayan ring kahalagahan dahil dito nakipaglaban si Jacob sa anghel. Ang kaharian ng Hilaga ay mas malawak kaysa sa timog, may mas malaking teritoryo, mas maraming populasyon at mas maraming mga agrikulturang yaman. Ang mga matabang lupa ng Jezreel ay nasa Hilaga at ang kalakalan sa Phoenicia ay dumadaan sa kanilang teritoryo. Sa material na aspeto, nakuha ni Jeroboam ang mas magandang bahagi. Ngunit may isang malaking dilema na nagbabanta sa buong kanyang kaharian. Ang templo. Nasa Jerusalem ito, nasa ilalim ng kontrol ni Rehoboam, at ang batas ni Moises ay naguutos na ang lahat ng kalalakihan ng Israel ay dapat umakyat sa Jerusalem 3 beses sa isang taon para sa mga dakilang kapistahan. Ang tanong ay, gaano katagal bago magbalik loob ang bayan sa bahay ni David? Si Jeroboam ay naharap sa isang salungatan sa pagitan ng politika at relihiyon. Bilang hari, kailangan niyang tiyakin ang katapatan ng kanyang bayan. Ngunit bilang isang Israelita, alam niyang inutusan ng Diyos na magsamba ang lahat ng tribo sa Jerusalem sa templong itinayo ni Solomon. Ang dilemang ito ay nagpapagod sa kanya. Sa 1 Hari, Kabanata 2, talata 20, mababasa natin ang kanyang mga iniisip. At sinabi ni Jeroboam sa kanyang puso, ngayon ay babalik ang kaharian sa bahay ni David. Isang lehitimong pag-aalala. Tuwing aakyat ang kanyang bayan sa Jerusalem para sa mga kapistahan, makikita nila ang kaluwalhatian ng templo, makikilahok sa mga ritual na pinangunahan ng mga pari Levita, at magiging nasa impluensya ni Rehoboam. Ang talata 27 ay nagpapatuloy sa kanyang pangangatwiran. Kung ang bayan ay aakyat upang mag-alay ng mga handog sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem, ang puso ng bayan ay babalik sa kanilang Panginoon na si Rehoboam, hari ng Huda, at papatayin nila ako at babalik sila kay Rehoboam, hari ng Huda. Malinaw ang kanyang lohika. Ang sentralisadong pagsamba sa Jerusalem ay nagtataglay ng isang banta sa kanyang kaharian. Hindi siya ganap na mali sa kanyang pagsusuri. Ang pagsamba ang elemento na nagbubuklod sa mga tribo. Ang templo ay ang sentro ng espiritualidad ng bansa at kung magpapatuloy ang bayan sa pagdalaw dito, maaaring mawala ang pampulitikang paghihiwalay. Ngunit nagkamali si Jeroboam ng isang mahalagang hakbang. Inuna niya ang seguridad ng politika kaysa sa pagsunod sa Diyos. Sa halip na magtiwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na itatag ang kanyang kaharian, pinili niyang hawakan ang sitwasyon nang makahanap ng solusyon sa loob ng mga hangganan ng batas ng Diyos. Nagdesisyon si Jeroboam na lumikha ng sarili niyang relihiyon. Itinatala sa talata 28 ang kanyang desisyon. At nang magpasya, gumawa ang hari ng 2 guyan ng ginto at sinabi sa bayan,
Sapat na ang inyong pag-akyat sa Jerusalem. Narito ang inyong mga Diyos, o Israel, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Ang desisyong ito ay magpapabago ng kapalaran ng kanyang kaharian magpakailanman. Ang salitang nang magpasya ay nagpapahiwatig na hindi siya kumilos mag-isa. Malamang na kumonsulta siya sa iba, mga lider pampolitika at maging mga pari na tiwali. Ngunit wala ni isa man sa kanila na may kabutihang loob ang nagmungkahi ng gagawin niya. Ang desisyon ni Jeroboam ay tahasang lumalabag sa ikalawang utos. Ang plano niya ay simple, lumikha ng mga alternatibong sentro ng pagsamba sa kanyang sariling teritoryo upang maiwasan ng kanyang bayan ang pagpunta sa Jerusalem. Ngunit para magawa ito, kailangan niya ng mga relihiyosong simbolo na makipagkumpetensya sa templo. At sa halip na humanap ng lehitimong alternatibo, pinili niya ang pinakamasamang mga simbolo, mga guya ng ginto. Ang pagpili ng mga guya ng ginto ay hindi aksidente. Alam ni Jeroboam ang kasaysayan ng Israel. Alam niya na noong nakaraan, nang gumawa si Aaron ng guya ng ginto sa paanan ng bundok Sinai, nagalit ang Diyos at nagdulot ng pagkamatay ng 3,000 kalalakihan. Ngunit inulit ni Jeroboam ang parehong kasalanan. Sa Punjari 2:28, sinabi niya, narito ang inyong mga Diyos o Israel na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Ang mga salitang ito ay halos kapareho ng mga sinabi ng bayan sa pangyayaring iyon sa Exodo 32:4. Nang sumamba sila sa guya, sa ginto ni Aaron, inulit ni Jeroboam ang pinakamadilim na kasaysayan ng Israel. Malaki ang posibleng hindi intensyon ni Jeroboam na ganap na talikuran ng kanyang bayan ang pagsamba kay Jehova. Ang mga guya ng ginto ay hindi mga banyagang Diyos tulad ni Baal o Astoret. Ang mga ito ay mga pisikal na representasyon na naniniwala si Jeroboam na makakatulong sa mga tao na sumamba sa Diyos. Ngunit ito mismo ang ipinagbabawal ng Diyos. Malinaw at direktang sinabi sa ikalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang imahen o anyo ng anumang bagay na nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba. Ang kautosang ito ay hindi pinansin ni Jeroboam, na nagdesisyong gumawa ng 2 guya ng ginto, isa sa Betel at isa sa Dan, na may maingat na estratehiya sa kanilang mga lokasyon. Ang Betel na nasa timog ay malapit sa hangganan ng Huda at ang Dan sa hilaga ay nasa dulo ng kaharian malapit sa Phoenicia. Sa ganitong paraan, ang bawat Israelita, anuman ang lugar na kanilang tinitirhan, ay magkakaroon ng access sa isang santuwaryo malapit sa kanilang tahanan. Ang planong ito ay nagbibigay daan upang ang mga naninirahan sa hilaga ay magpraktis ng kanilang relihiyon nang hindi na kailangang pumunta pa sa Jerusalem. Binibigyan sila ng santuwaryo sa bawat dulo ng kaharian. Ang Betel ay may malalim na makasaysayang kahulugan. Dito nagkaroon ng pangitain si Jacob ng hagdang-hagdang tulad ng hagdang umabot sa langit, at dito pinagtibay ng Diyos ang mga pangako niya kay Abraham. Tinawag ni Jacob ang lugar na ito na Betel, na nangangahulugang bahay ng Diyos. Sa paglalagay ni Jeroboam ng isang idolo sa banal na lugar na ito, pinopropano niya ito sa isang hindi mababawi na paraan. Ang Dan ay may makasaysayang relihiyosong kahalagahan din, ngunit may hindi ganap na positibong nakaraan. Ang tribo ng Dan sa aklat ng mga hukom ay nagtatag ng isang sentro ng pagsamba na may problema, kasama na ang isang hindi tamang uri ng pagkasaserdote, at si Jeroboam ay nagpatuloy at pinagtibay ang nangyaring kalikuan na iyon. Inilantad sa talata 32 ang epekto ng kasalanan ito. Ang pagsamba sa mga guya ng ginto ay hindi isang maliit na bagay, kundi isang kasalanan na magtatakda ng kaharian ng hilaga. Ang bawat hari na susunod kay Jeroboam ay susuriin gamit ang parehong sukatan. Magpapatuloy ba siya sa kasalanan ni Jeroboam, anak ni Nebati? Ang mga guya ay nanatili bilang ugat ng pagtalikod sa hilaga sa buong kasaysayan ng kaharian.
at walang hari ang nagtanggal sa mga ito. Ang ilang mga monarka ay nagdagdag pa ng ibang idolatria, kabilang ang pagsamba kay Baal at Asera, habang ang iba ay nagtangkang magsagawa ng mga reformang mababaw. Ngunit hanggang sa pagbagsak ng kaharian, ang mga guya ni Jeroboam ay patuloy na naging simbolo ng kanyang spiritual na pagbagsak, na natiling simbolo ng apostasiya hanggang sa pagkawasak ng kaharian ng Assyria mahigit 200 taon pagkatapos. Hindi lang ang paggawa ng mga guya ng ginto ang problema ni Jeroboam, mayroon ding isyung logistikal. Ang mga lehitimong pari mula sa tribo ni Levi, mga inapo ni Aaron, ay tumangging magsilbi sa kanyang sistemang idolatryo. Marami sa mga pari at levita ang iniwan ang kaharian ng Hilaga at lumipat sa Huda, kung saan patuloy nilang pinangalagaan ang kanilang pananampalataya kay Jehovah. Inilarawan ang paglipat na ito sa 2 Kronikas, Kabanata 11, talata 13 at 14, na nagsasaad kung paano iniwan ng mga Levita ang kanilang mga lupa at ari-arian upang lumipat sa Huda at Jerusalem, sapagkat pinatalsik sila ni Jeroboam at ng kanyang mga anak mula sa ministeryo ni Jehovah. Ang paglipat na ito ay nagpalakas ng base ng relihiyon ni Jeroboam, sapagkat hindi niya basta-basta maaaring utusan ang ibang mga Levita na maglingkod sa mga posisyon ng pagkasaserdote, dahil sila ay nagrebelde laban sa kanyang corrupt na sistema. Ang solusyon ni Jeroboam ay radikal at mapanganib. Lumikha siya ng isang bagong pagkasaserdote na lubos na hindi lehitimo. Sa 1 Hari, Kabanata 12, talata 31, mababasa natin, gumawa din siya ng mga mataas na dako sa lahat ng mga lugar at naglagay ng mga pari mula sa bayan na hindi mga anak ni Levi. Ang aksyong ito ay isang tahasang paglabag sa batas ni Moises na nagtatakda na tanging ang mga Levita lamang ang maaaring magsilbi bilang mga pari. Ang terminong mula sa bayan ay nangangahulugang sinuman mula sa anumang tribo ay maaaring maging pari sa sistema ni Jeroboam, nang hindi nangangailangan ng lahi o espiritual na paghahanda. Sa 2 Kronikas, Kabanata 13, talata 9, inilarawan kung paano ang sinuman ay maaaring magbukas ng kanyang sarili upang magsagawa ng paglilingkod bilang pari sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang guya at 7 tupa, at siya ay magiging pari. Ang sistemang ito ng pagkasaserdote ay binili, hindi ibinibigay ng Diyos. Mula sa simula, ang sistemang ito ay corrupt dahil ang mga pari ay walang sapat na pagsasanay, hindi nila alam ang mga batas ng kalinisan o ang tamang mga ritual. Nagsilbi sila sa pagkasaserdote dahil sa personal na interes, hindi dahil tinawag sila ng Diyos. Binago rin ni Jeroboam ang kalendaryong relihiyos. Sa talata 32 sinasabi, si Jeroboam ay nagtakda ng isang pagdiriwang sa 8 buwan, sa 15 na araw ng buwan, alinsunod sa pagdiriwang na ipinagdiriwang sa Huda, at nag-alay ng mga hain sa altar. Ang pista ng mga tabernakulo na ayon sa batas ni Moises ay dapat ipagdiwang sa 7 buwan, ay inilipat sa 8 buwan. Ang pagbabago ng petsa ay malamang na ginawa upang maiwasan na ang bayan ng Hilaga ay maakit na pumunta sa Jerusalem upang makilahok sa tunay na kapistahan. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kapistahan 1 buwan, pagkatapos ng sa timog, tinitiyak ni Jeroboam na ang kanyang bayan ay mapipilitang pumili sa pagitan ng kapistahan sa Jerusalem o sa Hilaga, kaya't pipiliin nilang manatili sa kanyang kaharian. Bukod pa rito, nag-alay si Jeroboam ng mga hain sa altar na kanyang itinayo sa Betel, kumikilos bilang pari na labag sa batas. Hindi lamang siya hindi kabilang sa tribo ni Levi, kundi nilalabag din niya ang mga batas ng Diyos sa paggawa ng mga ritual bilang pari. Sa 15 na araw ng 8 buwan, ang buwan na siya mismo ang pumili, nagdaos si Jeroboam ng isang pagdiriwang para sa bayan ng Israel at umakyat sa altar
upang mag-alay ng insenso, isang pagpapahayag mula sa kanyang sariling puso, hindi sumusunod sa mga tagubiling ipinagkaloob ng Diyos. Ito ay isang pagninilay ng kanyang hangaring lumikha ng relihiyon ayon sa kanyang sariling mga prinsipyo, hindi alintana ang mga utos ng Diyos. Habang pinapalakas ni Jeroboam ang kanyang kapangyarihan sa hilaga, si Rehoboam, anak ni Solomon, ay hindi na natili na walang ginagawa sa Jerusalem. Bagamat nawala na sa kanya ang karamihan ng kaharian, patuloy niyang pinamumunuan ang Huda at bahagi ng Benjamin. Ang kanyang unang reaksyon ay militar. Sa Hari, Kabanata 12, talata 21, mababasa natin na si Rehoboam ay nagtipon ng 180,000 mandirigma mula sa Huda at Benjamin na may layuning labanan ang kaharian ng Israel at ibalik ang kaharian sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang plano niya ay sakupin ang kaharian gamit ang lakas na may 180,000 bihasang sundalo. Hindi handa si Rehoboam na tanggapin ang paghihiwalay ng kaharian nang hindi lumalaban at nais niyang ibalik ang pagkakaisa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinapakita ng bilang ng mga mandirigma na kahit na ang Huda at Benjamin ay may mas maliit na teritoryo, mayroon silang malakas na kapangyarihang militar. Bago pa man siya magsimula ng kampanya, direktang nakialam ang Diyos upang pigilan si Rehoboam na salakayin ng Israel. Ang sandaling ito ng interbensyong banal ay tatalakayin ng detalyado sa susunod na pag-aaral. Sa ngayon, nakikita natin kung paano naghanda si Rehoboam upang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Pinatibay niya ang mga lungsod ng Juda at Benjamin na nagtayo ng isang serye ng mga kuta, kabilang ang Belen, Etam, Tekoa, Betesur, Soko, Adulaw, Gate, Maresa, Zaif, Adora, Lakwis, Aseka, Zorah, Aijalom at Hebron. Ang mga 15 lungsod na ito ay bumuo ng isang estratehikong network ng depensa sa paligid ng Jerusalem, karamihan sa timog at kanlurang bahagi, kaysa sa hilaga kung saan naroroon ang Israel. Ipinapakita nito na mas natatakot si Rehoboam sa isang posibleng pagsalakay mula sa Ehipto o mula sa mga Filisteo kaysa sa isang banta mula sa hilaga. Sa talata 11, ipinaliliwanag na pinatibay rin ni Rehoboam ang mga lungsod na ito at naglagay ng mga kapitan at mga supply, kasama ang alak at langis na naghahanda para sa anumang posibleng pangyayari. Hindi lamang si Rehoboam ang nagpatibay ng mga fortifikasyon, kundi nagtrabaho rin siya upang palakasin ang mga ito sa pamamagitan ng mga mahusay na liderato militar at mga kinakailangang yaman, naghahanda upang labanan ang mga posibleng matagal na mga pagsalakay. Sa talata 12, binanggit, naglagay din siya ng mga kalasag at mga sibat sa mga lungsod at pinatatag ang mga ito ng husto. Sa ganitong paraan, tinitiyak ni Rehoboam na ang Huda at Benjamin, bagamat may mas maliit na teritoryo, ay magiging maayos ang depensa, lalo na pagkatapos ng paghihiwalay ng mga tribo sa hilaga. Ang pagdating ng mga pari at mga Levita mula sa hilaga ay nagdala ng hindi inaasahang lakas sa Huda. Sa 2 Kronikas, Kabanata 11, talata 16, nakasulat, matapos ito, ang mga tao mula sa lahat ng mga tribo ng Israel na nagpasiyang hanapin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay dumating sa Jerusalem upang mag-alay ng mga hain kay Jehovah, ang Diyos ng kanilang mga magulang. Hindi lamang mga Levita ang nag-migrate, kundi pati na rin ang mga Israelitang tapat sa lahat ng tribo na tumangging sumamba sa mga idolo ni Jeroboam. Ang migrasyong relihiyoso na ito ay nagkaroon ng makabuluhang epekto sa pagpapalakas ng Huda. Inilarawan ng talata 17 kung paanong ang mga pagbabagong ito ay nagpatibay sa kaharian ng Huda at nagpapatibay sa autoridad ni Rehoboam. Sa loob ng unang 3 taon, sinunod niya ang mga daan ni David at Solomon at ang kaharian ay sumagana. Ngunit nang magtipon si Rehoboam ng 118,000 kawal upang salakayin ang Israel, tila isang malupit na digmaang sibil ang malapit ng magputok. Gayunpaman, may ibang plano ang Diyos.
Sa 1 Hari, Kabanata 12, talata 22, iniulat na, dumating ang salita ng Diyos kay Semaías, ang lalaki ng Diyos. Si Semaías, isang propeta, ay ipinadala upang magbigay ng isang malinaw na mensahe kay Rehoboam at sa kanyang hukbo. Sa talata 23, iniutos kay Semaías na kausapin si Rehoboam at ang buong sambahayan ng Huda at Benjamin, pati na rin ang natitirang bayan na malapit ng pumasok sa labanan. Sa talata 24, inilahad ng mensahe ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong lumaban laban sa inyong mga kapatid, ang mga anak ni Israel. Bumalik na ang bawat isa sa kanyang bahay sapagkat ako ang gumawa nito. Ipinakita ng Diyos ang tatlong mahahalagang aspeto sa kanyang mensahe. Una, inilalaan niya ang mga Israelita sa hilaga bilang mga kapatid sa kabila ng pampulitikang paghihiwalay. Ang isang digmaan sa pagitan nila ay magiging isang fratricidio, hindi isang digmaan laban sa mga banyagang kaaway. Ikalawa, iniutos ng Diyos na bumalik ang hukbo sa kanilang mga tahanan, inaalis ang digmaan na malapit ng mangyari. Walang pangangailangan para sa labanan. At pinakamahalaga, inihayag ng Diyos na siya ang may responsibilidad sa paghahati ng kaharian, na pinagtibay ang paghatol kay Solomon dahil sa kanyang idolatriya. Ang paghihiwalay ay hindi bunga ng kabaliwan ni Rehoboam o ng ambisyon ni Jeroboam, kundi bahagi ng plano ng Diyos. Sa pagtatapos ng talata 29, sinasabi, at kanilang pinakinggan ang salita ng Diyos at bumalik ayon sa sinabi niya. Si Rehoboam at ang kanyang hukbo na sumunod sa utos ng Diyos ay umatras, iniiwasan ang labanan. Ang pagsunod na ito ay kapansin-pansin, lalo na't isinasaalang-alang ang kayabangan ni Rehoboam na nawalan na ng karamihan ng kanyang kaharian at nakaharap sa isang pampublikong krisis ng autoridad. Ang interbensyong banal na ito ay pumigil sa isang agarang digmaang sibil. Walang malalaking laban na naganap sa simula ng paghihiwalay ng hilaga at timog. Nakialam ang Diyos upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa pagitan ng magkakapatid. Gayunpaman, ang kapayapaan na ito ay pansamantala dahil patuloy na tumaas ang tensyon at kalaunan ay nagresulta sa mga alitan sa pagitan ng dalawang kaharian sa buong kasaysayan. Ang 3 taon ng katapatan ni Rehoboam ay hindi tumagal magpakailanman. Pagkatapos palakasin ang kanyang kaharian, may nagbago sa kanyang puso. Sa 2 Kronikas, Kabanata 12, talata 1-2, nakatala na, nang umabot siya sa rurok ng kanyang kapangyarihan, nilisan ni Rehoboam ang batas ni Jehova at ang buong Israel ay lumihis kasama niya. Ang apostasiya ni Rehoboam ay malalim at agad sa 5 taon ng kanyang paghahari, nagsimula si Faraon Sisak, hari ng Ehipto, na magmartsa patungong Jerusalem. Ang apostasiya ni Rehoboam ay nagdala ng mga mabilis na kahihinatnan. Si Sisak, ang Faraon na nagbigay kanlungan kay Jeroboam mga taon na ang nakalipas, ay ngayon nagmartsa na may napakalaking hukbo laban sa Huda. Inilarawan sa talata 2 ang nakakatakot na laki ng hukbong Ehipsyo. 100 karon ng digmaan, 62 bisong kabayo, at isang malawak na koalisyon ng mga taong African na nasa ilalim ng pamumuno ng Ehipto. Ang mga bilang ay nakakatakot at ang depensa ng Huda ay walang magagawa laban sa lakas ng militar na ito. Nasakop ng hukbo ni Sisak ang mga pinagtibay na lungsod ng Huda at umabante patungong Jerusalem. Ayon sa talata 4, nasakop niya ang mga pinagtibay na lungsod ng Huda at umabot sa Jerusalem. Ang mga lungsod na maingat na pinagtibay ni Rehoboam ay unti-unting bumagsak isa-isa sa harap ng hukbo ni Sisak. Nang dumating ang mga puwersang Ehipsyo sa mga pinto ng Jerusalem, si Rehoboam at ang mga prinsipe ng Huda ay nabalisa sa harap ng laki ng banta. Sa mahalagang sandaling ito, dinala ni Propetang Semaías ang isang direktang mensahe mula sa Diyos na nakatala sa talata 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, iniwan ninyo ako
at ngayon ipinagkaloob ko kayo sa mga kamay ni Sisak. Ang paghatol ng Diyos kay Rehoboam ay malinaw. Sila ay naghimagsik laban sa kanya at ngayon ay haharapin nila ang mga kahihinatnan. Sa talata 10, inilarawan ang reaksyon ni Rehoboam at ng mga prinsipe ng Huda. Sila ay nagpakumbaba na nagsasabi, si Jehovah ay matuwid. Sa halip na magtanggol, tinanggap nila na ang parusang kanilang tinamo ay nararapat. Ang kababaang loob na ito ay nagkaroon ng agarang epekto. Sa talata 7, tumugon ang Diyos sa kanilang tunay na pagsisisi na nagsasabi, hindi ko sila wawasakin, ngunit maliligtas sila sa madaling panahon at hindi sila madidisgrasya. Pinaligtas ng Diyos ang Jerusalem sa kanyang awa, ngunit hindi sila ganap na pinalaya mula sa parusang nararapat para sa kanila. Ang talata 8 ay naglalahad ng dahilan ng paghatol. Ngunit sila ay magiging inyong mga lingkod, upang malaman nila kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod sa akin at kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod sa mga kaharian ng mga bansa. At pinayagan ng Diyos na maranasan ng Huda ang pang-aapi ng mga banyaga upang mapansin ng bayan ang halaga ng kalayaan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kinailangan ni Rehoboam na magbayad ng isang nakahihiyang presyo upang iligtas ang kanyang lungsod. Sa Pamanhari, Kabanata Parpas, talata 25, nakatala, kinuha niya ang mga yaman ng bahay ng Panginoon at sinamsam ang mga yaman ng bahay ng hari. Dinala rin ang lahat ng mga kalasag ng ginto na ginawa ni Solomon. Ang mga magagarang kalasag ng ginto ay pinalitan ng mga kalasag na tanso lamang bilang simbolo ng pagkasira ng kaharian. Ang talata 27 ay sumasalamin sa ganap na pagkawala ng kaluwalhatian ng Huda. Matapos ang 17 na taon ng paghahari, namatay si Rehoboam at ang kanyang anak na si Abias ay nagmana hindi lamang ng trono, kundi pati na rin ng walang katapusang digmaan laban sa kaharian ng Hilaga. Sa Pamanhari, Kabanata 15, talata 10, mababasa natin, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Rehoboam at Jeroboam sa buong buhay niya. Ang walang katapusang digmaang ito ay sumasalamin sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Hilaga at Timog. Gayunpaman, ang tiyak na pagtutuos ay magaganap tulad ng inilarawan sa Duwag Kronikas, Kabanata 30, talata 3, kung saan inilarawan ang malaking labanan sa pagitan ng dalawang kaharian. Kaya't si Abias ay nagtipon ng isang hukbo na may 400,000 matapang at piniling mandirigma, samantalang si Jeroboam ay namumuno sa isang hukbo na may 800,000 kalalakihan, pantay-pantay ang lakas at tapang, ibig sabihin eksaktong doble ng bilang ng mga sundalo ng Huda. Sa mga usaping militar, si Abias ay nasa isang malinaw na hindi paborableng posisyon dahil sa kanyang kakulangan sa bilang. Bago magsimula ang matinding labanan, umakyat si Abias sa bundok ng Simara na matatagpuan sa mga bundok ng Ephraim at nagbigay ng isang matinding talumpati direkta kay Jeroboam at sa buong hukbo ng Israel na nagtipon. Inilarawan ng talata 4 ang sandaling ito. At si Abias ay nasa bundok Semaraim sa mga bundok ng Ephraim at sinabi, makinig kayo sa akin, Jeroboam at buong Israel. Yung talumpati ni Abias ay isang matinding akusasyon, parehong relihiyoso at pampulitika na direktang kinondena si Jeroboam. Sa talata 5 hanggang 7, hindi nag-atubili si Abias na ipahayag, hindi ba ninyo alam na ibinigay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang kaharian kay David sa ibabaw ng Israel magpakailanman, sa kanya at sa kanyang mga anak sa isang tipan ng asin. Ngunit si Jeroboam, anak ni Nebate, lingkod ni Solomon, ay tumindig at naghimagsik laban sa kanyang Panginoon at maraming masamang tao ang nagtipon sa kanya na nangingibabaw laban kay Rehoboam, anak ni Solomon, na bata at mahiyain at hindi na kayang ipagtanggol ang sarili laban sa kanila.
Ibinigay ni Abias ang kredibilidad ng kaharian ng Huda batay sa walang hanggang tipan na ginawa ng Diyos kay David. Itinuturo si Jeroboam bilang isang rebelde na nagtaksil sa kanyang lehitimong Panginoon. Pagkatapos ng kanyang argumento, si Abias ay nagbigay ng isang direktang pag-atake sa korap na relihiyosong sistema na itinatag ni Jeroboam. Sa talata 8 at 9, ipagpatuloy niya, "Ngayon ay sinusubukan ninyong labanan ang kaharian ng Panginoon na nasa mga kamay ng mga anak ni David. Nasa inyo ang mga guya ng ginto na ginawa ni Jeroboam upang sambahin bilang mga Diyos. Pinalayas ninyo ang mga pari ng Panginoon, mga anak ni Aaron, at ang mga Levita ay nagkalat. Naglagay kayo ng mga pari na katulad ng mga ibang bansa. Pinapayagan ng sinuman na magtangkang maglingkod sa pamamagitan ng isang guya at 7 tupa at maging pari ng mga Diyos na hindi mga Diyos." Ang bawat salita ni Abias ay isang matinding pag-atake sa idolatriya na naitatag sa Israel, isang ganap na hindi lehitimong sistema. Sa kabilang banda, pinagtibay ni Abias ang kalinisan ng relihiyon ng Huda na nagsasabing, "Ngunit kami sa Huda ay may Panginoon bilang aming Diyos at hindi namin siya tinalikuran." Ang mga pari na naglilingkod sa kanya ay mga anak ni Aaron at ang mga Levita na nagsasagawa ng gawain alinsunod sa batas ng Diyos. Ipinaliwanag pa niya ng detalyado ang tamang paraan ng pagsamba. Nag-aalay sila ng mga hain kay Jehova tuwing umaga at gabi, nagsisindi ng insenso at inilalagay ang mga tinapay sa ibabaw ng mesa at ang kandelabro ng ginto ay nananatiling sindi gabi-gabi. Sinusunod namin ang utos ng Panginoon, ngunit kayo ay tinalikuran siya. Sa talata 12, si Abias ay nagbigay ng huling apela na may isang matinding babala. At narito, ang Diyos ay kasama namin bilang aming pinuno, at ang kanyang mga pari na may mga trumpeta ng kagalakan ay tumutunog laban sa inyo. O mga anak ng Israel, huwag kayong makipaglaban sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. Ito na ang huling apela ni Abias upang magpasakop ang Israel, ngunit sa halip na magmuni-muni sa mga salita, itinuring ito ni Jeroboam bilang isang distraksyon para magsagawa ng isang traidor na hakbang sa labanan. Ang talata 13 ay nagsasaad ng bitag na pinlano ni Jeroboam. Naghanda siya ng isang ambush upang atakihin ang Huda mula sa likuran, habang ang hukbo ng Huda ay nakatutok sa labanan sa harapan. Habang ipinapahayag ni Abias ang kanyang talumpati, lihim na inilipat ni Jeroboam ang kanyang mga tropa upang lubos na masalubong ang hukbo ng Huda. Nang mapansin ng mga kalalakihan ng Huda ang bitag, naging desperado ang sitwasyon. Ang talata 14 ay nagsasabi, nang makita ng Huda na ang labanan ay nasa harap nila at sa likuran nila, sila'y sumigaw kay Jehova at ang mga pari ay tumunog ng mga trompeta. Sila ay napapaligiran ng isang hukbo na 2 beses ang laki ng kanilang puwersa at ang sitwasyon ay tila walang pag-asa. Gayunpaman, isang kahangahangang bagay ang nangyari sa sandaling iyon. Inirehistro ng talata 20 ang milagro na sumunod. Ang bayan ng Huda ay sumigaw ng malakas at ginawa nila ito at nilupig ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa kanilang harapan. Direktang nakialam ang Diyos at nagpapakita sa labanan. Ang talata 16 ay nagsasabi ng paglisan ng hukbo ng Israel. Tumakas ang mga anak ni Israel sa harap ng Huda at ibinigay sila ng Diyos sa kanilang mga kamay. Ang isang hukbo na may 800,000 kalalakihan ay tumakas na natatakot sa harap ng isang hukbo ng 400,000 na ilang sandali lamang ay ganap na napalibutan. Inilarawan ng talata 17 ang pamamaslang na sumunod, kung saan may 100,000 kalalakihan mula sa Israel ang namatay sa isang araw ng labanan. Isa ito sa pinakamadugong pamamaslang sa kasaysayan ng parehong kaharian. Ipinaliwanag ng talata 18 ang tunay na dahilan ng hindi inaasahang kinalabasan.
Nadurog ang mga anak ni Israel at nanaig ang mga anak ni Juda dahil sa kanilang pagtangkilik kay Jehova, ang Diyos ng kanilang mga magulang. Hindi ito dahil sa kahusayan sa militar o sa isang mahusay na estratehiya, kundi dahil sa buong tiwala kay Diyos. Hindi na kontento si Abias sa pagkapanalo sa larangan ng labanan at tinugis pa si Jeroboam sa kanyang pag-urong at nakuha ang mga estratehikong lungsod. Inilarawan ng talata 19, at tinugis niya si Jeroboam at nakuha siya ang ilang mga lungsod patungong Betel kasama ang mga nayon nito, patungong Gesana kasama ang mga nayon nito, at patungong Ephrom kasama ang mga nayon nito. Ang Betel, kung saan naroroon ang isa sa mga guya ng ginto, ay pansamantalang napa sa kamay ng Huda. Ang talata 20 ay naglalahad ng huling kapalaran ni Jeroboam. At si Jeroboam ay hindi na muling nagkaroon ng kapangyarihan sa mga araw ni Abias, at siya ay sinaktan ng Panginoon at siya ay namatay. Ang pagkatalo ni Jeroboam ay isang malaking kahihiyan sa militar at psikolohikal na nagwakas sa kanyang paghahari. Ang nagtatag ng kaharian ng Hilaga ay namatay hindi nagtagal sa ilalim ng direktang paghatol ng Diyos. Pagkatapos ng pagkamatay ni Jeroboam, ang kanyang anak na si Nadabe ang humalili sa trono ng Israel. Ngunit mabilis itong pinatay ni Baasa sa isang hakbang na militar. Ang talata 27 ay nagsasabi, at si Baasa, anak ni Agias, mula sa bahay ni Isakar, ay nagplano laban sa kanya at sinaktan siya. Hindi lamang pinatay ni Baasa si Nadabe, kundi pinuksa din ang buong pamilya ni Jeroboam na tinutupad ang propesya ng Diyos. Samantala, si Asa, anak ni Abias, ay umakyat sa trono ng Huda at nagkaroon ng isang mahabang paghahari na puno ng kabanalan. Sa 2 Kronikas, Kabanata 4, talata 2, sinabi, si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa mga mata ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Sinimulan niya ang mga reforma sa relihiyon, tinanggal ang mga altar ng mga banyaga at winasak ang mga imaheng paganong Diyos. Winasak ni Asa ang mga simbolo ng idolatriya na nagpapasama sa mga kalsada at nagpapasama sa lupa. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng kaharian ng Huda at Israel ay nanatiling nasa isang patuloy na estado ng digmaan. Ang aklat ng Bawang Hari, Kabanata 20, talata 10, ay nagsasama ng buod ng walang katapusang tensyon at nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Asa at Baasa, hari ng Israel, sa buong panahon ng kanilang paghahari. Hindi ito mga pagkakataon na saglit lamang o maliliit na alitan. Ito ay isang patuloy na hidwaan na tumagal ng mga dekada. Sa kalaunan, pinili ni Baasa ang isang agresibo at estratehikong hakbang. Inilarawan sa talata 17 ang kanyang pinakamapangahas na hakbang. At si Baasa, hari ng Israel, ay umakyat laban sa Juda at nagtayo ng Rama upang pigilan ang sinuman na pumasok o lumabas kay Asa, hari ng Huda. Ang Rama ay matatagpuan lamang ng 8 kilometros hilaga ng Jerusalem, malapit sa kabisera ng Huda. Ang fortifikasyon ng Rama ay hindi lamang isang simpleng banta militar. Ito ay naglalayong magtakda ng isang estratehikong at nakamamatay na blockade. Ang pahayag na upang walang makapasok o makalabas ay nagpapahiwatig na si Baasa ay sistematikong pinutol ang lahat ng mga bital na ruta pangkalakalan para sa Huda. Isa itong ekonomiyang siege na naglalayong pahirapan ng dahan-dahan ang kaharian ng Huda nang hindi kinakailangan ang magastos na mga labanan. Harapin ang ganitong banta, nagdesisyon si Asa na gumawa ng isang desperadong hakbang. Sa 1 Hari 15:18, makikita na si Asa ay nagpatupad ng isang matinding hakbang. Kinuha ni Asa ang lahat ng pilak at ginto na nasa mga yaman ng bahay ng Panginoon at sa mga yaman ng bahay ng hari at ibinigay ito sa mga kamay ng kanyang mga lingkod. Ipinadala ng hari si Asa sa mga kamay ni Ben-Hadad, anak ni Tabrimom, anak ni Esyon, hari ng Syria,
na naninirahan sa Damasco. Inalis ni Asa ang mga sagradong yaman mula sa templo at mula sa palasyo. Kinuha ang lahat ng pilak at ginto na natira, lahat ng hindi kinuha ni Faraon Sisak, mga dekada na ang nakalipas, at ipinadala ito bilang suhol upang makipag-alyansa sa isang banyagang paganong kapangyarihan. Ang talata 19 ay nagsasabi ng mensaheng diplomatiko na ipinadala ni Asa kay Ben-Hadad. Nagtaguyod ako ng isang alyansa sa pagitan ko at ikaw, gaya ng ginawa ng aking ama at ng iyong ama. Narito, ipinapadala ko ang isang regalong pilak at ginto. Pumunta at sirain ang iyong alyansa kay Baasa, hari ng Israel, upang siya'y lumayo mula sa akin. Ang estratehiya ni Asa ay simple at epektibo, suhulan ng Syria upang atakihin ang Israel mula sa hilaga. Pilitin si Baasa na iwanan ng kanyang fortifikasyon sa Rama. Tinatanggap ni Ben-Hadad ang kapakipakinabang na alok. Sa 1 Hari 20, makikita ang agresibong tugon ni Ben-Hadad. At sumang-ayon si Ben-Hadad kay Hari Asa at ipinadala ang mga komander ng kanyang mga hukbo laban sa mga lungsod ng Israel. Nasakop niya ang Iyom Dan, Abel-Bet Maaka at ang buong lupain ng Naftali. Ang hukbong Siryano ay walang habas na umatake sa hilaga ng Israel at ang estratehiya ni Asa ay gumana ng maayos. Nang malaman ni Baasa ang tungkol sa pag-atake, napilitan siyang itigil ang pagtatayo ng Rama at magtungo sa Tirsa upang ipagtanggol ang kanyang rehiyon. Nagkaroon ng pagkakataon si Asa at kumilos ng matalino. Inilarawan ng talata 22, kaya't tinawag ng hari si Asa ang buong bayan ng Huda, walang exception, at kinuha nila mula sa Rama ang mga bato at kahoy na ginamit ni Baasa sa pagtatayo. At itinayo ni Asa ito upang maging giba ng Benjamin at Mispa. Ito ay isang kumpletong tagumpay sa militar, ngunit may malaking espiritual na kabayaran na nakatago. Ang tagumpay ni Asa, bagaman epektibo sa larangan ng digmaan, ay nagkaroon ng isang espiritual na epekto na magiging malinaw sa hinaharap. Sa 2 Chronicles 16:7, pinagsabihan ni Propetang Hanani si Asa ng isang matinding mensahe. Bakit ka nagtangkang magtiwala sa hari ng Syria at hindi kay Jehova ang iyong Diyos? Kaya't nakatakas sa iyong mga kamay ang hukbo ng hari ng Syria. Inalala ni Hanani kay Asa ang mga nakaraang tagumpay na nakuha niya sa pagtitiwala sa Diyos. Ibinanggit niya ang isang malaking tagumpay ni Asa laban sa mga Etiopiko at mga Libyo, kung saan, sa kabila ng mas malaki ang hukbo, nakuha ni Asa ang tagumpay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ipinaliwanag ni Hanani ang mahalagang espiritual na prinsipyo sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nakatingin sa buong lupa upang magpakita ng lakas para sa mga taong ganap na nagtitiwala sa Kanya. Ang talata 29 ay nagbabala, baliw ka na ginawa mo ito sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng higit pang mga digmaan laban sa iyo. Ang paghatol ay malinaw sa pagtangkilik kay Syria kaysa kay Diyos. Magkakaroon si Asa ng mga digmaang walang katapusan sa natitirang panahon ng kanyang paghahari. Ang reaksyon ni Asa ay lubhang negatibo at siya'y nagalit sa propeta. Ang talata dito ay nagsasabi, kaya't nagalit si Asa sa manghuhulang ito at ipinadala siya sa bilangguan dahil sa galit na dulot ng mga salitang ito at pinahirapan ni Asa ang ilan sa mga tao sa panahong iyon. Imbes na magpakumbaba at magsisi, pinursige ni Asa ang propetang ito na nagbigay ng babala sa kanya sa pangalan ng Diyos. Ang huling mga taon ni Asa ay puno ng kalungkutan. Sa 2 Chronicles 16:12, mababasa natin, sa 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit ng malubha dahil sa isang problema sa kanyang paa at sa kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong kay Jehova kundi sa mga manggagamot. Kahit na malubha ang kanyang kalagayan, tumanggi si Asa na maghanap ng tulong mula sa Diyos at namatay 2 taon pagkatapos.
Ang kanyang paghahari na nagsimula sa mga dakilang tagumpay ay nagtapos sa disobedience at paghihimagsik. Dekada pagkatapos, isang bagong alyansa ang nabuo sa pagitan ni Josaphat, hari ng Huda, at Akabe, hari ng Israel. Bagamat ang alyansang ito ay mukhang maganda mula sa isang pampulitikang pananaw, nagdulot ito ng espiritual na kalamidad. Si Josaphat ay isang tunay na makadiyos na tao, tulad ng inilarawan sa 7 Chronicles 17:30 chapter 4. At ang Panginoon ay sumaka niya sapagkat siya ay lumakad sa mga unang daan ng kanyang ama David, hindi naghahanap ng mga baalim, kundi naghahanap sa Diyos ng kanyang ama at sumusunod sa kanyang mga utos. Gayunpaman, si Akabe, nakasal kay Jezebel, anak ng isang prinsipe ng Phoenicia, ay nagdala ng pagsamba kay Baal, isang napakasamang kasanayan. Bagamat magkaibang pananaw espiritual, nagbuo sila ng isang estratehikong alyansa tulad ng inilarawan sa 2 Chronicles 18:1, kung saan si Josaphat ay nagtipon ng mga kayamanan at kaluwalhatian sa kasaganaan at pinakasalan si Akabe. Ang alyansang ito ay pinagtibay sa pamamagitan ng kasal ni Joram, anak ni Josaphat, kay Atalia, anak ni Akabe at Jezabel. Pinag-isa nito ang dalawang pamilyang hari, ngunit nagdulot ito ng isang nakapipinsalang epekto. Si Atalia ay hindi isang karaniwang asawa. Siya ay anak ni Jezabel at pinalaki sa kulto ng Baal. Nang dumating siya sa Juda bilang reyna, dinala niya ang kasamaan ng kanyang ina, si Jezabel, at ang impluensya nito. Ang unyon na ito ng politika ay nagkaroon ng malaking epekto sa espiritual na kalagayan ng Huda, sapagkat si Atalia, dala ang kanyang masasamang paniniwala at kasanayan, ay nagdala ng buong idolatriya ni Baal sa kaharian ng Huda. Ang alyansang ito ay nagdulot din ng isang direktang kooperasyon militar. Sa 2 Chronicles 18:2, inilarawan kung paanong napilitang si Josaphat ni Akabe na makipaglaban sa Ramote Gilead. Bagamat tapat si Josaphat sa Diyos, pumayag siyang makipagdigma, ngunit nag-request na kumonsulta muna sa Panginoon bago gumawa ng desisyon. Ang alyansa ay nasaksihan sa pamamagitan ng direktang kolaborasyon at sama-samang aksyon militar. Ang talata sa 2 ng Kabanata 8 ng 2 Chronicles ay nagsasaad, pagkalipas ng ilang taon, bumaba si Josaphat sa Samaria upang bisitahin si Akabe. Inihanda ni Akabe ang isang malaking salusalo para sa kanya at sa mga kasama niya. Nag-alok ng maraming tupa at mga baka at pinilit siya na makisama sa kanya sa Ramote Gilead. Nag-organisa si Akabe ng isang malaking salo-salo na ang layunin ay mapilit si Josaphat na sumama sa kampanyang militar. Ang talata 3 ay nagsasalaysay ng palitan ng salita sa pagitan ng dalawang hari. Sinabi ni Akabe, hari ng Israel, kay Josaphat, hari ng Huda, gusto mo bang sumama sa akin sa Ramote Gilead? At siya ay sumagot, ako'y katulad mo, at ang aking bayan ay katulad ng iyong bayan. Pupunta kami sa iyo sa digmaan. Si Josaphat ay ganap na nakipagtulungan sa alyansa, ngunit nagtakda siya ng isang maingat na kondisyon. Ang talata 17 ay nagsasaad, bukod dito, pinayuhan ni Josaphat, hari ng Huda, ang hari ng Israel, na kumonsulta sa salita ng Panginoon sa araw na iyon. Bago magsimula ang digmaan, humiling si Josaphat na kumonsulta muna sa Diyos upang marinig ang mensahe ng mga propeta ng Diyos. Nagtipon si Akabe ng 400 propeta at ang lahat ng mga ito ay nagsabing magtatagumpay sila sa labanan. Ngunit hindi nakumbinsi si Josaphat sa kanilang mga pahayag. Nagtanong siya ng matalinong tanong, mayroon pa bang natirang propeta ng Panginoon na makakapagsalita sa atin? Naghahanap ng isang tunay at tapat na propeta. Si Akabe, na malinaw na tumanggi, ay nagsabi kay Josaphat tungkol sa isang lalaking maaaring kumonsulta, ngunit sinabi niya, kinasusuklaman ko siya dahil hindi siya nagpapahayag ng mabuti tungkol sa akin, kundi masama lamang. Siya si Micaias,
anak ni Imla. May hindi nagustuhan ni Akabe, si Mikaiyas, dahil ang mga propesiya nito ay laging hindi pabor sa kanya. Nang dumating si Mikaiyas sa harap ng mga hari at ipahayag ang nakita niya sa isang banal na pangitain, sinabi niya, "Nakakita ako ng buong Israel na nagkalat sa mga bundok, na parang mga tupa na walang pastol. At sinabi ng Panginoon, wala silang pastol. Bawat isa ay bumalik sa kanyang bahay ng mapayapa." Ipinropesiya ni Mikaiyas ang kamatayan ni Akabe, predicting na mamamatay siya sa labanan. Ipinakita rin niya ang isang pangitain ng langit kung saan pinahintulutan ng Diyos na ang isang espiritu ng kasinungalingan ay linlangin ang 800 propeta ni Akabe, samantalang siya lamang ang nagsalita ng katotohanan ng Diyos. Sa kabila ng malinaw na babala ng propeta, ipinagpatuloy ni Akabe ang digmaan, ngunit gumawa siya ng isang taksil na hakbang. "Magpapanggap akong isang karaniwang sundalo sa labanan, ngunit ikaw, Hosafa, magsuot ng iyong mga royal na kasuotan," sabi ni Akabe kay Hosafa. Magpapanggap siyang isang karaniwang sundalo, habang si Hosafa ay magsusuot ng mga kasuotang pambansa. Isa itong mapanganib na bitag, ngunit milagrosong iniligtas ni Diyos si Hosafa, habang si Akabe ay nakaligtas mula sa hatol ng Diyos. Gayunpaman, natupad ang propesiya ni Mikaiyas ng isang sundalo na nagpapakawala ng isang palaso ng walang tiyak na direksyon ay tinamaan si Akabe. Tinatamaan ang pinakamahina na bahagi ng kanyang armor. Ang palasong itinapon ng walang direksyon ay tumama sa isang tanging kahinaan ni Akabe. Nanatili siya sa kanyang karo, nakaharap sa mga Syrians hanggang sa mamatay sa paglubog ng araw na tumutugma sa propesiya ni Mikaiyas. Ang kasaysayan ng mga kaharian ng Israel at Juda ay puno ng mga kaganapang pampulitika at espiritual. Ang mga reforma sa relihiyon at apostasiya ay hindi lamang espiritual na issue, kundi mga makapangyarihang estratehikong gamit na ginagamit ng mga hari upang pagtibayin ang kanilang kapangyarihan, makuha ang katapatan ng tao o makuha ang mga kaibahan mula sa kanilang mga kalaban. Halimbawa, si Jeroboam ay nagpasimula ng mapanganib na kasanayan ng paggawa ng mga guya ng ginto, na partikular na inilaan upang pigilan ang kanyang mga tao na magpatuloy sa Jerusalem. Ang kanyang sistema ng relihiyon ay ganap na pampulitika, walang tunay na relihiyosong batayan, kundi isang pangangailangang estratehiya. Bawat hari na sumunod kay Jeroboam ay nagpapanatili ng mga guya hindi dahil sa relihiyosong paniniwala, kundi sa politikal na pangangailangan, sapagkat ang pag-aalis sa mga ito ay magdudulot ng pagbalik ng mga tao sa Huda. Sa Huda, ang mga reforma sa relihiyon ay nagkaroon din ng makapangyarihang epekto sa politika. Nang alisin ni Asa, hari ng Huda, ang mga idolo at ibalik ang tunay na pagsamba kay Diyos, itinatag din niya ang lehitimidad ng Huda bilang tunay na Israel. Malinaw ang mensahe, ang Huda ang may tunay na templo, ang lehitimong pagkasaserdote, at ang tunay na tamang pagsamba. Pinagpatuloy ni Josaphat at pinalawak ang mga reformang ito ng may malaking sigasig. Nagpadala siya ng mga prinsipe at levita, kasama ang aklat ng batas, upang ituro ang salita ng Diyos sa buong lupain ng Huda. Hindi lamang ito isang reforma sa relihiyon, kundi isang malawak na programang pang-edukasyon na may layuning pag-isahin ang mga tao sa ilalim ng batas ng Diyos at palakasin ang pambansang identidad ng Huda. Samantala, sa Hilaga, ipinakilala ni Akabe sa kanyang kasal kay Jezebel ang pagsamba kay Baal na hindi pa nakikita sa Israel. Nagtayo siya ng isang templo para kay Baal sa Samaria at masigasig na pinakain ang Farchansum propeta ni Baal
habang pinupuksa ang mga tunay na propeta ni Jehova. Hindi ito isang simpleng personal na apostasiya, kundi isang patakaran ng Estado upang baguhin ang relihiyosong identidad ng Israel, kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga paganong kulto ng mga Phoenician at pagkakahiwalay mula sa Juda. Sa kabaligtaran, parehong ginamit ng mga hari ng Hilaga at Timog ang relihiyon para sa kanilang mga personal na layunin sa politika. Ang mga kaharian tulad ng Huda na may mga leader tulad ni Josaphat ay ginamit ang pananampalataya bilang isang kasangkapan upang palakasin ang kaharian espiritual at politikal. Samantalang ang mga hari sa Hilaga tulad ni Akabe ay gumamit ng idolatria upang mapanatili ang mga alyansa sa internasyonal at kontrolin ang mga populasyon. Matapos ang pagkamatay ni Akabe, ipinagpatuloy ng kanyang mga anak ang paghahari sa Israel, ngunit itinakda na ng Diyos ang isang paghatol para sa buong pamilya ni Akabe dahil sa kanilang mga kasuklaman. Ang instrumento ng paghatol ay isang komander militar na tinatawag na Jehu. Ipinadala ni Propetang Eliseo ang isa sa kanyang mga disipulo upang i-anoint si Jehu at itakda siyang sirain ang bahay ni Akabe. Sa 2 Hari Nilde, talata 6 at 7, sinabi ng propeta, "Ipinahid kita bilang hari sa bayan ng Panginoon sa Israel, at ikaw ay wawasakin ang bahay ni Akabe, iyong Panginoon, upang akuin ko ang dugo ng aking mga lingkod, ang mga propeta, at ang dugo ng lahat ng mga lingkod ni Jehova mula sa kamay ni Jezebel." Hindi nag-aksaya ng oras si Jehu at agad na naglakbay patungong Jezreel, kung saan natagpuan niya si Joram, anak ni Akabe, upang tuparin ang plano ng pagkawasak ng bahay ni Akabe. Nang makita ni Jehu si Joram, pinatay siya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Inilarawan sa talata 2 sinuntat, itinulak ni Jehu ang kanyang pana at ipinagbaril ang palaso laban kay Joram. Tinamaan siya sa pagitan ng mga balikat. Ang palaso ay tumagos sa kanyang puso at siya'y bumagsak sa kanyang karo. Nang panahong iyon si Acacias, ang hari ng Huda, ay bumisita kay Joram. Si Acacias ay apo ni Akabe sa pamamagitan ng kanyang ina, si Atalia. Nang masaksihan ang pangyayari, tumakas si Acacias na puno ng takot. Ang talata 27 ay nagsasabi, nakita ni Acacias, hari ng Huda, ang nangyari at tumakas sa pintuan ng hardin. Sinundan siya ni Jehu at iniutos, patayin din siya sa karo. Nasugatan si Acacias sa daan patungong Gur, malapit sa Ibleam, at tumakas patungong Megiddo, kung saan siya namatay. Pagkatapos nito, nagtungo si Jehu sa Jerusalem, kung saan nakatagpo siya kay Jezebel. Naghanda siya, nilagyan ng kolorete ang mga mata, at tumingin mula sa bintana. Pagkatapos ay iniutos ni Jehu sa mga yunuko na itapon siya mula sa mataas na bintana. Sa mga talata 33 at 34, mababasa natin, sinabi ni Jehu sa kanila, itulak ninyo siya pababa. At itinapon nila siya, at ang bahagi ng kanyang dugo ay sumabog sa pader at sa mga kabayo, at tinapak-tapakan siya ni Jehu. Ipagkatapos nito, pumasok si Jehu at matapos kumain at uminom, iniutos, pumunta kayo at ilibing siya, sapagkat siya'y anak ng hari. Nang sila'y maghukay ng kanyang libingan, tanging ang kanyang bungo, mga paa at mga kamay ang kanilang natagpuan. Ipinaliwanag ng talata 36, kaya't bumalik sila at sinabi ito kay Jehu, at sinabi niya, ito ang salita ng Panginoon na ipinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tisbita, na nagsabi, sa pamana ng Jezreel, kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel. Ngunit hindi tumigil si Jehu dito. Sa Franz Hari 6:7, iniutos niya sa mga matatanda ng Samaria na patayin ang lahat ng mga inapo ni Akabe. Nagpadala siya ng pangalawang liham na nagsasabing, kung kayo ay nasa aking panig at nais akong sundin, kunin ang mga ulo ng mga anak ng inyong Panginoon at dalhin ito sa akin bukas ng ganitong oras sa Jezreel. Mayroong 70 anak ni Hari.
na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga mahalagang pinuno ng lungsod. Nang dumating ang mga liham, pinatay ng mga tao ng Samaria ang mga anak ng hari at inilagay ang kanilang mga ulo sa mga basket at ipinadala ito sa Jerusalem. 70 ulo ang ipinagtabi sa 2 tambak sa pintuan ng lungsod. Pinatay din ni Jehu ang lahat ng kamag-anak ni Akabe at ang kanyang mga pari. Ang talata 7 ay nagsasabi, tinawag ni Jehu ang lahat ng mga natirang kasamahan sa bahay ni Akabe sa Jezreel, ang kanilang mga prinsipe, kamag-anak at mga pari hanggang sa walang natira. Sa wakas, nagplano si Jehu ng isang patibong laban sa mga sumasamba kay Baal. Nagpanggap siyang nais sumamba kay Baal nang higit pa kay Akabe, kaya't nagtipon siya ng lahat ng mga propeta at pari ni Baal sa isang malaking pagtitipon. Nang ang lahat ay nakatipon sa templo, pinalibutan ni Jehu ang lugar ng 80 armadong kalalakihan. Ang talata 25 ay nagsasabi, nang matapos nilang magsagawa ng handog, sinabi ni Jehu sa kanyang mga gwardya at mga kapitan, pumasok kayo at patayin ang lahat upang walang makaligtas. Pinatay nila sila gamit ang espada. Sa talata 28, sinasabi, kaya't nilipol ni Jehu si Baal sa Israel. Ang matinding karahasan na ito ay nagkaroon ng hindi inaasahang mga kahihinatnan para sa Juda. Nang malaman ni Atalia, ang ina ni Acacias, ang pagkamatay ng kanyang anak, nagdesisyon siyang gumawa ng isang kalupitang hakbang. Sa 2 Chronicles 22:1, mababasa natin, si Atalia, ang ina ni Acacias, nang malaman ang kamatayan ng kanyang anak, ay tumayo at nilipol ang buong lahi ng hari. At si Atalia, anak ni Akabe at Jezebel, nang makita niyang patay ang kanyang anak at nanganganib ang kanyang kapangyarihan, nagdesisyon siyang puksain ang buong pamilya ni David upang maghari ng mag-isa at subukang burahin ang lahi na magdadala sa Mesiyas. Ngunit sa providensya ng Diyos, si Jeoseba, anak ni Joram at kapatid ni Acacias, ay nagtago kay Joas, anak ni Acacias, sa mga anak ng hari na pinapatay. Itinago niya ito kasama ang kanyang tagapag-alaga sa silid na kinasusulukan ng mga higaan upang hindi mapatay ni Atalia. Si Joas ay nanatiling nakatago kasama si Jeoseba sa loob ng 6 na taon sa templo ng Diyos. Habang nangyayari ito, si Atalia ay naghari sa bansa. Nang magedad ng 6 na taon si Joas, nagdesisyon si Joiada, ang mataas na pari, na kumilos. Sa talata 4 mababasa natin, sa 7 taon, ipinadala ni Joiada ang mga kapitan ng gwardya at ng eskorta, nagtipon ng kasunduan sa kanila at dinala sila sa templo ng Diyos. Dinala nila sa kanila ang anak ng hari. Pinangunahan ni Joiada ang isang masusing plano ng pagpapabagsak ng pamahalaan. Sa talata 12, inilarawan ang pinakamahalagang sandali. Inilagay niya ang korona sa anak ng hari at pinahiran siya ng langis. At bumangon sila at nagsabi, mabuhay ang hari. Sa edad na 7 taon, si Joas ay koronahan ng publiko. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng selebrasyon at tumakbo patungong templo, ang talata 14 ay nagsasabi, nakita niya at nakita ang hari na nakatayo sa tabi ng kolumna tulad ng nakasanayan at kasama ang mga prinsipe at mga trumpetista sa paligid niya. At ang buong bayan ng bansa ay nagsaya at tumunog ng mga trumpeta. Si Atalia, na nagpapunit ng kanyang mga kasuotan, ay sumigaw, pagtataksil, pagtataksil. Ngunit huli na para sa kanya. Ang talata sa bilistan ay nagtatapos. Binuksan nila ang daan para sa kanya at dinala siya sa kalsada ng mga kabayo patungo sa palasyo ng hari kung saan siya pinatay. Si Atalia, ang babae na naghangad na sirain ang lahi ni David, ay tuluyan ng pinatay. Ang talata 17 ay naglalarawan ng pagpapanibago ng tipan. Pagkatapos ay gumawa si Joiada ng isang tipan sa pagitan ng Panginoon, ang hari at ang bayan na magiging bayan ni Jehova, at sa pagitan ng hari at ng bayan. Ang bayan ng Huda ay bumalik sa pagsamba sa tunay na Diyos.
Matapos ang mga pamamaslang ni Jehu at ang paghahari ni Atalia, ang parehong mga kaharian ay dumaan sa isang panahon ng matinding kahinaan. Ang mga kalapit na bansa ay natutong samantalahin ang kahinaan ng kaharian ng Hilaga. Bagamat tinupad ni Jehu ang kalooban ng Diyos sa pagtanggal sa dinastiya ni Akabe, hindi niya iniwasan ang mga kasalanan ni Jeroboam na nagdulot ng kakulangan sa patuloy na pagsunod sa Diyos. Sa 2 Hari 10:31 nasusulat, ngunit hindi inisip ni Jehu na sundin ng buong puso ang kautusan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at hindi siya humiwalay sa mga kasalanan ni Jeroboam na nagdala sa Israel sa kasalanan. Bilang resulta, nagsimula ng humina ang Israel. Ang talata 32 ay nagsasabi, sa mga araw na iyon, nagsimulang hatiin ng Panginoon ang teritoryo ng Israel at talunin si Asael sa lahat ng kanyang mga hangganan. At si Asael, ang hari ng Syria, ay naging isang patuloy na banta. Lalong lumala ang sitwasyon sa paghahari ni Jehoiaka, anak ni Jehu. Sa 2 Hari 13:34, mababasa natin, ang galit ng Panginoon ay nag-apoy laban sa Israel at ipinagkaloob niya sila sa mga kamay ni Asael, hari ng Syria, at sa mga kamay ni Ben-Hadad, anak ni Asael, sa mahabang panahon. Ngunit nanalangin si Joas sa Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon, sapagkat nakita niya ang pagdurusa ng Israel dahil ang hari ng Syria ay dumadahas sa kanila. Ang panalangin ni Joas, bagamat tapat, ay may limitadong epekto. Ang hukbo ng Israel ay lubhang nabawasan. Ang talata 7 ay naglalarawan kung paano mula sa daan-daang libo, ang lakas militar ng Israel ay naging 50 kabalyero, 10 karo ng digmaan at 10,000 sundalo ng infantry. Pinagwasak at pinalakas ng Syria ang hukbong Israelita na nag-iwan sa kanila ng halos walang lakas. Sa Juda, ang mga bagay ay unti-unting lumalala rin. Pagkatapos ng kamatayan ng pari na si Joiada, lumihis si Haring Joas mula sa pananampalataya. Sa 2 Chronicles 24-18, mababasa natin, iniwan nila ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at nagsamba sa mga poste idolos at mga imaheng inukit. Ang galit ng Diyos ay nag-apoy laban sa Huda at Jerusalem dahil sa kasalanang ito. Nang si Zacarias, anak ni Joiada, ay humarap kay Joas, inutos ng hari na siya'y patayin. Ang talata 21 ay nagsasabi, sila'y nagbalak laban sa kanya at ayon sa utos ng hari, pinag-stone si Zacarias sa harapan ng bahay ng Panginoon. Ang gawaing ito ng hindi pagpapahalaga ay sinundan ng mabilis na paghuhusga mula sa Diyos. Sa talata 23 sinabi, sa simula ng susunod na taon, ang hukbo ng Syria ay bumaling laban sa Huda at Jerusalem. Nilipol ang lahat ng mga prinsipe ng bayan at sinamsam ang kaharian ng Damasco. Ang talata 24 ay nagpapaliwanag na, bagamat maliit ang hukbo ng Syria, ipinagkaloob ng Diyos sa mga kamay ng Syria, sapagkat ang Huda ay lumayo mula sa Panginoon. Ang resulta ng kanilang paglisan ay pagkatalo, at si Joas, sa halip na magsisi, ay pinatay ng kanyang sariling mga lingkod. Ang parehong mga kaharian, Huda at Israel, ay nagbabayad para sa mga dekadang pagtalikod. Gayunpaman, pagkatapos ng panahong ito ng kahinaan, parehong naranasan ng mga kaharian ang isang panandaliang muling pagangat. Sa Hilaga, pinangunahan ni Jeroboam II ang pagpapalawak ng mga hangganan ng Israel. Sa 2 Hari 4:20, mababasa natin, ipinag-ayos niya ang mga hangganan ng Israel mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa dagat ng Araba, ayon sa salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Jonas, anak ni Amittai, ang propeta. Ang talata 28 ay nagdaragdag na
Ang iba pang mga kaganapan ni Jeroboam, ang kanyang tapang, ang mga digmaan na kanyang nilabanan, at kung paano niyang ibinalik ang kontrol sa Damasco at Hamate na dating pag-aari ng Huda ay hindi nakatala sa aklat ng mga kronika ng mga hari ng Israel. Sa paghahari ni Jeroboam II, ang Israel ay umabot sa pinakamalaking pagpapalawak ng teritoryo, ngunit ito ay hindi sinamahan ng isang espiritual na reforma. Ang talata 24 ay malinaw. Ginawa niya ang masama sa mga mata ng Panginoon at hindi humiwalay sa alinmang mga kasalanan ni Jeroboam, anak ni Nebate. Ang tila kaakit-akit na kasaganaan sa labas ay sumasalungat sa panloob na pagkabulok espiritual, isang bagay na inihayag ng propetang Amos. Sa Kabanata 6, talata 4, inilarawan ni Amos ang kasaganahan ng Israel. Sila'y natutulog sa mga kama ng mga pang-imperial, nagpapahinga sa mga marangyang sopa, kumakain ng mga tupa mula sa kawan at mga matabang baka mula sa pastulan, tumutugtog ng mga plauta at lumilikha ng mga bagong instrumento pang musika tulad ni David. Umiinom ng alak sa mga tasa at naglalagay ng pinong langis sa kanilang mga katawan. Ngunit hindi sila nalulungkot sa pagbagsak ni Jose. Ang kayamanan ay sagana, ngunit ang hindi pagkakapantay-pantay at pang-aapi ay sumira sa bansa. Ang Israel ay umuunlad materialmente, ngunit namumuhay sa kasiraan sa loob. Sa Juda, pinangunahan din ni Haring Uzias ang kaharian patungo sa isang malaking kasaganaan. Sa Dugan Chronicles 26:4, mababasa natin, ginawa niya ang matuwid sa mga mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Amazias. Sa mga talata 6-8, inilarawan ang kanyang mga tagumpay militar. Tinalo niya ang mga Filisteo, gumuho ng mga pader sa gate at nagtayo ng mga lungsod sa Asdode at sa mga teritoryo ng mga Filisteo. Tinanggap din niya ang tributo mula sa mga Amonita at naging sikat hanggang sa pasukan ng Ehipto. Ang kanyang hukbo ay kahanga-hanga, may 370 to 500 matatag na kalalakihan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Talata 13. Gayunpaman, ang kasaganaan ay nagdulot ng kayabangan. Ang talata 15 ay nagsasabi, nang siya'y tumibay, ang kanyang puso ay napuno ng kayabangan na nagdulot ng kanyang kapahamakan, sapagkat siya'y naghimagsik laban sa Panginoon, ang kanyang Diyos, at pumasok sa templo ng Panginoon upang mag-alay ng insenso sa altar ng insenso. Ang talata 19 ay naglalarawan ng agarang epekto nang iniabot ni Uzias ang kanyang kamay upang kunin ang isang insensoryo at mag-alay ng insenso. Ang kanyang kamay ay naging ketongin at nang magalit siya sa mga pari, lumitaw ang ketong sa kanyang noo sa bahay ng Panginoon sa tabi ng altar ng insenso. Si Uzias ay nanirahan bilang ketongin hanggang sa kanyang kamatayan at iniwasan sa bahay ng Diyos. Ang talata 21 ay naglalarawan ng kanyang malupit na wakas. Si Haring Uzias ay naging ketongin hanggang sa kanyang kamatayan at nanirahan sa isang hiwalay na bahay, habang ang kanyang anak na si Jotham ay namuno sa bayan ng Huda o Reino. Habang ang Israel ay nag-e-enjoy ng isang maikling panahon ng kasaganaan, isang bagong superpower ang lumitaw, ang Assyria. Pagkatapos ng kamatayan ni Jeroboam II, pumasok ang Israel sa isang panahon ng matinding pampulitikang hindi pagkakatugma. Inilalarawan ng Kabanata 15 ng Aklat ng Duwan Hari ang isang mabilis na pagpapalit ng mga hari kung saan marami sa kanila ay pinatay ng kanilang mga kahalili. Sa panahong ito ng kaguluhan, nagsimulang tumaas ang presyon mula sa Assyria laban sa kaharian ng Israel. Ang talata 19 ay nagsasabi na si Pul, hari ng Assyria, ay nagmarcha laban sa kaharian at nagdemand ng tributo mula kay Menahem, hari ng Israel, ng halagang 1,000 talentos ng pilak bilang kapalit ng tulong upang mapagtibay ang kanyang kontrol sa teritoryo ng Israel. Sa pamamagitan ng pagbabayad na ito, napanatili ng Israel kahit na pansamantala
ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng isang mabigat na tributo. Sinusubukang labanan ang lumalaking kapangyarihan ng Assyria. Nakipag-alyansa ang Israel sa Syria. Nang ang hari na si Akaz ay sumali sa alyansang ito, lalo pang lumala ang sitwasyon at inatake ng Assyria ang Huda. Nagpadala si Akaz ng mga mensahero sa hari ng Assyria na si Tiglath-Pileser. Sa 2 Hari 10:17, nasusulat na si Akaz ay nagdeklara ng pagiging lingkod ni Tiglath-Pileser at ipinadala ang ginto at pilak mula sa mga yaman ng templo at ng palasyo bilang regalo upang matiyak ang suporta ng Assyria laban sa Israel at Syria. Tinanggap ni Tiglath-Pileser ang alok. Ang sagot ng Assyria ay mabilis at walang awa. Ang talata 29 ng 2 Hari 15 ay naglalarawan kung paano sinalakay ni Tiglath-Pileser at sinakop ang maraming mga lungsod sa hilagang Israel tulad ng Ajon, Abel, Bet-Maaka, Hanoa, Sedes, Hazor, Gilead at Galilea at dinala ang populasyon ng Naphtali bilang bihag papuntang Assyria. Sa pamamagitan nito, ang hilagang Israel ay natalo at ang mga Israelita ay dinala sa pagka-exile. Si Oseas ang naging huling hari ng hilagang Israel. Sa simula, siya ay nagbabayad ng tributo sa Assyria, ngunit pagkatapos ay nagtangkang maghimagsik, humingi ng tulong mula sa Ehipto. Sa 2 Hari 7:4, mababasa natin na natuklasan ng hari ng Assyria ang pagsasabuatan ni Oseas na nagpadala ng mga mensahero sa hari ng Ehipto at tumigil sa pagbabayad ng tributo sa Assyria gaya ng kanyang ginagawa dati. Bilang resulta, ipinahuli ng hari ng Assyria si Oseas at ipinatapon siya sa bilangguan. Ang talata Timbu ay nagsasabi na sinalakay ng hari ng Assyria ang buong teritoryo ng Israel at ipinagpatuloy ang paglibot sa Samaria sa loob ng 3 taon. Matapos ang isang mahaba at brutal na pagkubkob, bumagsak ang Samaria. Sa 2 Hari 17, nakasulat na sa 9 na taon ng paghahari ni Oseas, sinakop ng Assyria ang Samaria at dinala ang mga tao sa Halah, Abor, malapit sa ilog Gosu at sa mga lungsod ng mga Medo. Noong 722 BK, ang kaharian ng Hilaga ay tumigil na at ang 10 tribo ng Israel ay inilikas ng malakihang bilang. Ang dahilan ng trahedyang ito ay ipinaliwanag sa 2 Hari 17:12, kung saan nasusulat na ang mga anak ng Israel ay nagkasala laban sa Diyos, sumamba sa ibang mga Diyos at sumunod sa mga kasanayan ng mga bansang itinaboy ng Diyos sa lupang pangako. Nagtatayo ng mga altar at naghuhukay ng mga imahen ng Diyos sa lahat ng kanilang mga lungsod. Sumusunod sa mga gawi ng mga paganong tao at pinukaw ang galit ng Diyos. Binabalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ngunit tumanggi silang makinig at patuloy sa kanilang mga masamang gawa. Bilang resulta, itinakwil sila ng Diyos at ipinagtabuyan mula sa kanyang harapan na iniwan ang tribo ng Huda lamang. Pagkatapos, dinala ng Assyria ang iba't ibang mga banyagang populasyon upang palitan ng mga Israelita ayon sa 2 Hari 10:24. Ipinadala ng hari ng Assyria ang mga tao mula sa Babylonia, Kuta, Hamate at Sefardita upang manirahan sa Samaria at palitan ang mga Israelita at sakupin ang kanilang mga lungsod. Ang mga bagong taong ito ay naging mga Samaritano, isang lahi na kalaunan ay itinakwil ng mga Hudyo. Ang Huda ay naging saksi sa pagbagsak ng Israel, ngunit hindi natutunan ng aral mula sa trahedya. Sa 2 Hari 19, nasusulat na ang Huda rin ay hindi tumutupad sa mga utos ng Diyos, kundi sumusunod sa parehong mga idolatriyang gawi ng Israel, nag-aalaga sa pagsamba kay Baal at iba pang mga Diyos. Sa kabila nito, nagkaroon ng mga pagtatangka ng reforma, lalo na sa ilalim ng paghahari ni Ezekias. Sa 2 Hari 18:34, nasusulat na ginawa ni Ezekias ang matuwid sa mata ng Diyos, sinusunod ang mga yapak ng kanyang amang si David. Inalis niya ang mga paganong altar at pinabagsak ang mga poste idolos.
Binuhay muli ang tunay na pagsamba sa Diyos sa Huda. Si Ezekias rin ay binali ang tanso na ahas na ginawa ni Moises na sinasamba ng mga Israelita sa idolatria. Ang mga reforma ni Ezekias ay isang mahalagang hakbang upang muling itaguyod ang espiritual na kalinisan sa Huda. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, ang landas ng pagtalikod ay patuloy na magiging hamon sa kaharian. Winwasak niya ang mga idolatrong altar, binasag ang mga imahen, pinutol ang mga simbolo sa mga daan, at sinira ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Nang ang hukbo ni Senakeribe ay bumili sa Jerusalem, nanalangin si Ezekias at sa ikalawang aklat ng mga hari ni Tunin 30 ay itinala ang isang himala. Nang gabing iyon din, lumabas ang anghel ng Panginoon at pumatay ng 185,000 tao sa kampo ng mga Asiryo. Sa pamamagitan nito, ang Huda ay mirakulosong nailigtas. Ngunit pagkatapos ni Ezekias, dumating si Manases, ang pinakamasamang hari ng Huda. Sa 2 mga hari 21:2 mababasa, ginawa niya ang masama sa mga mata ng Panginoon, alinsunod sa mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harapan ng mga anak ng Israel. Ang mga talata 3 hanggang 6 ay naglalarawan ng kanyang kakilakilig na mga gawa. Ibinalik ni Manases ang mga idolatrong altar sa mga mataas na lugar na dati nang winasak ng kanyang ama na si Ezekias. Nagtayo siya ng mga altar para kay Baal, gumawa ng isang imahen sa daanan tulad ni Akabe, hari ng Israel, at sinamba ito kasama ang buong hukbo ng langit. Nagtayo rin siya ng mga altar sa bahay ng Panginoon, kung saan sinabi ng Panginoon na ipapasok ko ang aking pangalan sa Jerusalem. Nagtayo siya ng mga altar para sa buong hukbo ng mga langit sa magkabilang patio ng bahay ng Panginoon. Pinapadaan niya ang kanyang anak sa apoy, nagsanay ng panghuhula, at nagtayo ng mga manghuhula at manghuhula gabi. Ang kanyang mipamintumam taong paghahari ay isang espiritual na trahedya. Bagaman ang kanyang apo na si Hosayas ay nagpatupad ng mga reforma, huli na ang lahat. Sa aklat ng mga hari 23:2-6 mababasa, gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, hindi tumigil ang Panginoon sa init ng kanyang dakilang galit na kanyang pinalaki laban sa Huda, dahil sa lahat ng mga pag-uuyam na ginawa ni Manases na nag-alit sa kanya. Ang Huda ay nanatiling buhay ng mahigit 130 taon pagkatapos ng pagbagsak ng Israel, ngunit hindi ito natuto mula sa kabiguan. Ang pagkatalo ni Roboam sa Sikem ay nagdulot ng mga epekto na tumagal ng maraming siglo. Ang paghahati sa pagitan ng Israel at Huda na dulot ng pagkakabiyak ay nag-iwan ng mga sugat na hindi ganap na gumaling. Ang 10 tribo sa Hilaga ay inilipat ng Assyria at hindi na muling bumalik bilang isang bansa. Naghalo sila sa mga banyagang mamamayan at nawala ang kanilang identidad, kaya tinawag silang 10 nawawalang tribo ng Israel. Ang mga Samaritano naman ay nakabuo ng sarili nilang bersyon ng Hudaismo. Nagtayo ng isang templo sa bundok Gerizim bilang karibal sa templo sa Jerusalem. Itinuturing ng mga Hudyo mula sa Huda na marumi ang mga Samaritano at ang pagkamuhi ay nanatili ng matindi. Sa bagong tipan, makikita pa rin ang hidwaang ito. Sa Juan 4:9, nang humingi si Jesus ng tubig sa isang babaeng Samaritana, nagulat siya at sumagot, "Paano mo ako hinihiling ng inumin, samantalang ako ay isang Hudyo at ikaw ay isang Samaritana?" Ito ay dahil magkahalong galit na pinanatili sa loob ng higit 700 taon. Ang parabola ng mabuting Samaritano ay nakakagulat dahil dito, ang Samaritano na dating kinamumuhian ang naging bayani sa kwento, at dito hinamon ni Jesus ang mga libu-libong taong prehwisyo. Ang paghahati na ito ay may malalalim na implikasyong teolohikal. Ipinakita ng Israel na ang relihiyon na walang pagsunod ay hungkag, at ipinakita ng Huda na ang pagsunod sa mga wastong anyo ng walang tapat na puso ay hindi sapat.
Parehong ipinakita ng dalawang kaharian ang tendensyang pantao na umasa sa mga alyansang pampulitika sa halip na umasa sa Diyos. Paulit-ulit, mas pinili ng mga hari ang mga solusyong makatao kaysa sa pag-aasang nakasalalay sa Diyos. Ang kasaysayan ng dalawang kaharian ay isang trahedya ng mga pagkakataong nawala. Ang mga mararahas na salita ni Roboam ang sumira sa isang bansa. Ang mga besero ng ginto ni Jeroboam ang nagpataw ng kaparusahan sa kaharian ng Hilaga. Ang alyansa ni Josaphat at Akabe ay nagdala ng kapahamakan sa Huda. Bawat desisyon ay nagkaroon ng mga kahihinatang lampas sa panahon ng mga gumawa nito na nakaapekto sa maraming henerasyon.